Invincible Divine Sword Chapter 1771 hanggang 1780. Gaya ng inaasahan niyang Xiaotian, matapos pinuhin ang lahat ng 13,000 milyong taong gulang na mga banal na gamot, nakapasok siya sa ikapitong antas ng santo. Bagamat ito ay maagang yugto pa lamang ng ikapitong antas ng santo, ang lakas niyang Xiaotian ay ilang beses na mas mataas kaysa dati. Siyempre, hindi lang siya nakapasok sa unang yugto ng ikapitong antas ng santo, ngunit nilinang din niya ang Kaiyuan Sword Art hanggang sa tuktok. Tulad ng para sa iba pang mga banal na katawan, ang pagpapabuti ay kasiya siya din. Ang mga banal na katawan ng Hunyuan Tianming, Hongmeng, Origin, Chaos, Heavenly Dao, Beginning Dragon, Ultimate Life, at Sun ay umabot sa ika-28 antas. Bilang karagdagan sa nakaraang Eternal Holy Body, mayroon siyang 9 na banal na katawan na nakalusot sa ika-28 antas. Kahit na ang Supreme Holy Body, ang Beginning Sword Body, at ang 10,000 Realms Holy Body ay hindi pa nakakalusot sa ika-28 antas, nakalusot na sila sa ika-27 antas. Tanging ang pinakamababang antas lamang ng Reversal Holy Body ay halos hindi na nakapasok sa ika-3 antas. Mukhang kailangan kong hanapin ang Reversal Roulette sa lalong madaling panahon. Palihim na sabi niyang Xiaotian. Kung hindi, mabagal talaga ang improvement ng Reversal Holy Body. Ito ay hindi isang solusyon upang manatili tulad nito. Masyadong mababa ang Reversal Saint Body para gamitin ang kapangyarihan nito. Bilang karagdagan sa mabilis na pag-unlad ng katawan ng santo, ang kanyang Chaos 5 Elements Escape Technique sa wakas ay nakapasok sa ika-28 antas sa ilalim ng kanyang masipag na pagsasanay. At ang 5 Element Saint Buddha Ju na iniwan ng 5 Element Saint Buddha ay nakalusot din sa ika-10 antas. Kung ang kanyang 5 Element Saint Buddha Ju ay lumampas sa ika-14 na antas, maaari niyang ilipat ang 5 Elements Palace ng 5 Element Saint Buddha. Nilamon niyang Xiaotian ang banal na prutas at nagsanay ng isa pang buwan, ganap na pinagsama ang ika-7 antas ng santo, at pagkatapos ay lumabas sa Phoenix Palace. Matapos lumabas sa Phoenix Palace at matiyak na walang abnormal sa paligid, ginawa niya ang Chaos 5 Elements Escape Technique at lumipad pasulong. Matapos lisanin ang Fengwei Mountain, nalaman niyang Xiaotian na ang Dead Air at Gray Airflow na orihinal na bumabalot sa Kaiyuan Ancient Land ay nawala. Maaaring ang Death Sword Servant at ang misteryosong lalaki ay umalis sa Kaiyuan Ancient Land. Patuloy na lumipad pasulong siyang Xiaotian. Matapos ang kalahating araw, wala siyang nakitang Death Sword Servant. Mukhang umalis na talaga ang Death Sword Servant. Nang makitang nakaalis na ang Death Sword Servant, pinabilis niyang Xiaotian ang spaceship at bumalik sa Chunwoking City ng napakabilis. Sa daan pabalik sa Chunwoking City, nang madaanan niya ang Tianzan Mountain, inalis niya ang Double System Middle Grade Avenue Holy Vein sa ilalim ng Tianzan Mountain. Dati, ang kanyang Chaos 5 Elements Escape Technique ay hindi pa nakakalusot sa ika-28 antas, at hindi siya makapasok sa 300 talampakan sa ilalim ng bundok Tianzan. Ngayon ang kanyang Chaos 5 Elements Escape Technique ay lumampas sa ika-28 antas, at napakadaling kunin ang banal na ugat. Gayunpaman, nang siyang Xiaotian ay nagmamadaling bumalik sa Chunwoking City, narinig niya ang maraming master na nag-uusap tungkol sa Hongmeng College at Liudao College sa daan. Pinag-uusapan ng mga panloob na disipulo ng Hongmeng College at Liudao College na nag-sparring ilang araw na ang nakakaraan. Hindi ko inasahan na ang Hongmeng Academy ay natalo ng husto sa pagkakataong ito. 10 sa 10 ang natalo nila. Noon, laging natatalo ang Hongmeng Academy ng 6 sa bawat 10. This time, natalo silang lahat. Joke lang. Ang 6 Dao Saint Son ng 6 Dao Saint Academy ay masyadong malakas. Si Yuliang ng Hongmeng Academy ay hindi makakaya kahit isa sa kanyang mga galaw. Ang 6 Dao Saint Son ng 6 Dao Saint Academy ay tiyak na magiging una sa labanan ng Holy Temple sa Sanqing Continent. Maraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Natigilan siyang Xiaotian nang marinig niya ito. Bawat ilang taon, ang Hongmeng Academy at ang 6 Daos Academy ay nagpadala ng 10 panloob na disipulo upang makipagkompetensya sa 10 laro. Dati, ang Hongmeng Academy ang nangunguna sa bawat oras. Sa pagkakataong ito, natalo ang Hongmeng Academy. Ito ay talagang hindi inaasahan. Pagkatapos bumalik sa Chunwoking City, ipinatawag niyang Xiaotian sina Lao Lu, Zhuo Meng, at Ligu para magtanong tungkol sa sitwasyon na inusisa ng lahat sa mga nakaraang taon at ilang kamakailang mga development ng Hongmeng Academy. Young Master, narinig namin na ang pamilya Tang ay dapat magkaroon ng ilang banal na tubig ng Buddha. Sabi ni Zhuo Meng. Oh, ang pamilyang Tang. Ang pamilyang Tang ni Din Tang. Tanong niyang Xiaotian. Si Tang Chang ay mula sa pamilyang Tang. Ang pamilyang Tang at ang pamilyang Hu ay kapwa kabilang sa mga pangunahing pamilya sa Sanqing Continent. Oo, ito ay ang pamilyang Tang ni Din Tang. Noong nakaraan, ang pamilya Tang ay nakakuha ng maraming banal na tubig ng Buddha. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang pamilyang Tang ay natagpuan ng kayamanan ng 3 henerasyong Buddha. Paliwanag ni Zhuo Meng. 3 henerasyong Buddha, nagulat siyang Xiaotian. Ang 3 Generation Buddha ay isang alagad ng 3 Generation Buddha. Siya rin ang Young Master ng 3 Generation Buddha Hall. Oo, ito ay ang 3 Generation Buddha. Tumango si Zhuo Meng at sinabing, ngunit walang balita tungkol sa pagbaliktad ng roulette, at hindi pa namin nalaman ang kinaroroonan ng Flame Princess noong nakaraan.
Ang pagbaliktad ng roulette ay hindi dapat nasa Sanqing Continent, kaya mahirap malaman. Ang Flame Princess ay umalis sa Sanqing Continent sa loob ng maraming taon. Masyadong matagal na ang nakalipas. Mahirap ding alamin ang kinaroroonan ng Flame Princess noong nakaraan. Sa makatuwid, hindi maganda ang pag-asa niyang Xiaotian na mahanap ang Sun Sacred Tree sa pamamagitan ng Flame Princess. Sabihin sa akin ang tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng mga panloob na disipulo ng Hongmeng College at ng Liudao College. Tanong niyang Xiaotian. Walang pagkakamali, mangyaring basahin ito sa 6 hanggang 9 book forum. Nagulat si Lao Lu at ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila inaasahan na biglang magtatanong siyang Xiaotian tungkol sa bagay na ito. Wala kaming masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Ang alam lang namin na ang Hongmeng College ay natalo sa lahat ng 10 laro sa kompetisyong ito, at sinabi ng Six Dao Saint sa lugar na ang mga disipulo ng Hongmeng College ay lahat ng basura at walang sinuman ang maaaring kumuha ng kanyang paglipat, sabi ni Lao Lu. At nagbanta rin ang Six Dao Saint na siya ang mananalo sa unang pwesto sa Sanqing Continent Temple Battle. Sabi din ni Zuomeng na may malungkot na mukha. Lahat ng mga alagad ng Hongmeng College ay basura. Sumimangot siyang Xiaotian. Ang Six Dao Saint ay walang alinlangan na nagpahiwatig na siya ay basura rin. Bagamat hindi siya taga Hongmeng College headquarters ngayon, isa na rin siyang alagad ng Hongmeng College. Gayun din, sa mga nakaraang taon, nawala ang mga disipulo mula sa lahat ng sangay ng Hongmeng College. Sinabi ni matandang Lukay ang Xiaotian. Oh, nawala na ang mga alagad sa lahat ng sangay. Nagtanong siyang Xiaotian, ilan? Hindi marami, 12 ng mga disipulo mula sa bawat sangay ang nawala. Sabi ni Old Lu. Nagulat siyang Xiaotian. Ang Hongmeng College ay may libu-libong sangay sa Sanqing Continent. Kung ang 12 ng mga disipulo mula sa bawat sangay ay nawawala, hindi ba't nangangahulugan iyon ng daan-daang libong mga disipulo? Sino ito? Hindi maiwasan niyang Xiaotian na isipin ang White Knight Demon Clan at ang Blood Demon Clan. Dati, ang White Knight Demon Clan at ang Blood Demon Clan ay nagbabalak na harapin ang Hongmeng College. Ngayong napakaraming alagad ang nawawala, masyadong nagkataon. Iniimbestigahan na ng Hongmeng College ang bagay na ito ng buong lakas, ngunit walang resulta. Umiling ang matandang Lu, at pagkatapos ay sinabi, ngayon ang mga tao ng Hongmeng College ay nasa takot, at maraming mga disipulo ang hindi nang ahas na umalis sa lungsod o tumanggap ng mga gawain. May balita ba tungkol sa White Knight Demon Clan at sa Blood Demon Clan? Biglang tanong niyang Xiaotian. Naantig ang puso ni matandang Lu, Young Master, ang ibig mong sabihin ay malamang na ang White Knight Demon Clan at ang Blood Demon Clan ang may gawa nito. Tumanggo siyang Xiaotian at hiniling kay Old Lu at iba pa na bigyang pansin at magtanong tungkol sa balita ng White Knight Demon Clan at Blood Demon Clan. Pagkatapos, nagtanong siyang Xiaotian tungkol sa balita ng Wanyu Sword Master. Matapos malaman na ang Wanyu Sword Master ay nasa pag-iisa pa rin, bumalik siyang Xiaotian sa Hongmeng Academy. Hindi siya bumalik sa Cave No. 1, ngunit hinanap ang Dean na si Tang Chang. Banal na tubig ni Buddha. Nagulat si Tang Chang nang malaman na dumating siyang Xiaotian para sa holy water ng Buddha. Siya ay nag-isip at nagsabi, ang aming pamilyang Tang ay nakakuha ng maraming banal na tubig ng Buddha, ngunit upang magamit ang banal na tubig ng Buddha na ito, kailangan nating makuha ang pagsang-ayon ng ating mga ninuno. Ang iyong ninuno ng pamilya Tang. Narinig ito niyang Xiaotian at sinabing, siguro kung matutulungan ako ni Dean Tang na ipakilala ang ninuno ng iyong pamilyang Tang. Kung ito ay hiling ng ibang alagad, tiyak na tatanggi si Tang Chang ng walang pag-aalinlangan, ngunit nang magtanong siyang Xiaotian, nag-alinlangan siya sandali at tumanggo, sige, tutulungan kitang ipakilala siya, ngunit hindi ko magagarantiya na tiyak na makikilala ka ng ating ninuno. Pagkatapos noon, sabi niya, I'll contact my eldest brother first. Ang kanyang panganay na kapatid ay ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Tang. Pagkatapos ay kinuha ni Tang Chang ang sulat at nakipag-ugnayan sa kanyang panganay na kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot ang kanyang panganay na kapatid, na nagsasabing pupunta siya ng personal sa kanilang ninuno ng pamilyang Tang upang tanungin ang opinyon ng kanilang ninuno, at hiniling kina Tang Chang at Yang Xiaotian na hintayin muna ang kanyang balita. Hindi naghintay ng matagal si Yang Xiaotian, at sinagot ng pinuno ng pamilyang Tang ang liham, sinabing pumayag ang kanilang ninuno ng pamilya Tang na makipagkita kay Yang Xiaotian. Tila napakasaya ni Tang Chang nang malaman niya ang resulta, at ngumiti kay Yang Xiaotian, pagkatapos ay aalis tayo mamaya. Bago umalis, nagpaliwanag sila ni Executive ng ilang bagay. Sinabi ni Executive kina Tang Chang at Yang Xiaotian, mag-ingat sa daan. Ang kamakailang pagkawala ng mga disipulo ng Hongmeng Academy ay nag-alala sa kanya. Gayunpaman, nang umalis sa Chunwoking City, isinama ni Yang Xiaotian si Lao Lu. Bagamat si Lao Lu ay walang lakas ng Wanyu Sword Master, isa pa rin siya sa top 30 sa Sanqing Continent. At least sa surface, isa siya sa top 30 sa Sanqing Continent. Ang ilang tao ay nakasakay sa spaceship ng Hongmeng Academy, na mas mabilis kaysa sa Jielong spaceship na ginagamit ngayon ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito ay taglamig na. Bumagsak ang malamig na nyebe. Si Yang Xiaotian ay nakatayo sa busog, nakatingin sa bumabagsak na nyebe, at hindi maiwasang isipin si Meng Bingzo. I wonder how Miss Meng, Heye and others now.
Sa loob ng mahigit 20 taon, bagamat nagtatanong sina Zhou Meng, Li Gu at iba pa tungkol dito, walang balita tungkol kay Miss Meng, Keye at iba pa. Tila kailangan niyang dagdagan ang kanyang pagsasanay sa kapangyarihan. Hindi siya nagkukulang sa pera ngayon, at pagkatapos ay bibili siya ng malaking bilang ng mga alipin sa tuktok ng mga santo at sisanayin sila sa dakilang kaharian ng santo upang tulungan siyang malaman ang balita. Kung kaya niyang linangin ang milyon-milyong dakilang banal, ang kanyang kapangyarihan sa katalinuhan ay makakalat sa mga pangunahing kaharian ng Sanqing Continent. Kung ganoon, malalaman niya ang maraming bagay na nangyari sa Sanqing Continent. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay nasa Chuanwu Kingdom lamang, at ang impormasyon na makukuha niya ay masyadong limitado. Lumapit si Tang Chang kay Yang Xiaotian at ngumiti sa kanya, may iniisip ka ba? Tungkol ba kay Chen Yingsheng? Akala niya ay iniisip pa rin ni Yang Xiaotian si Chen Yingsheng, ang Deputy Hallmaster ng Mission Hall ng Hongmeng College. Noong nakaraang pagkakataon, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay muntik nang mamatay sa Black Ant Sea. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, Din Tang, alam mo ba ang tungkol sa Six Path Saint? Ngumiti si Tang Chang at sinabi, medyo alam ko. Alam mo rin ang tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng mga panloob na disipulo ng pangunahing akademya. Bagamat mayabang ang Six Path Saint, mayroon siyang puhunan para maging mayabang. Ito ay rumor na siya ay condensed ang Eternal Dao Heart Rango sa loob ng nangungunang 1,000, ngunit ang kanyang talento ay dapat na mas malakas kaysa sa mga chismis. Nako, ang ibig sabihin ng Din ay mas malakas ang Eternal Dao Heart na kanyang na-condensed kaysa sa mga chismis. Tanong ni Yang Xiaotian. Oo, ang Eternal Dao Heart na na-condensed niya ay dapat na nasa top 900 o kahit na 800. Nag-isip si Tang Chang at sinabi, at ito ay malamang na ang Black Flame Eternal Dao Heart. Ang Black Flame Eternal Dao Heart ay nirerango sa ika-776 sa Eternal Dao Heart list. Ang Black Flame Eternal Dao Heart. Binasa itong muli ni Yang Xiaotian. Ang Six Path Saint ay napakalakas. Hindi niya ginamit ang Eternal Dao Heart noong panahong iyon, ngunit natalo niya si Yuliang mula sa aming Hongmeng Academy Main Academy sa isang galaw. Sabi ni Tang Chang na may seryosong mukha. Si Yuliang ay kinikilala bilang ang pinakamahusay sa mga panloob na disipulo ng pangunahing campus ng Hongmeng College. Hindi lamang siya natalo sa Six Path Saint, ngunit siya ay natalo ng kawawa sa isang galaw. Nang lumabas ang balita, nagulat lahat si Tang Chang at ang mga masters ng mga pangunahing sangay ng Hongmeng College. Nakipagkumpetensya ka sa Six Path Saint para sa Sword Secret Book ni Emperor Longxi sa Star Auction ilang taon na ang nakararaan. Nabalitaan kong galit na galit sa iyo ngayon ang Six Path Saint. Sinabi ni Tang Chang, nagbanta siyang bugbugin ka kapag nakita ka niya. Kung talagang nakikita mo siya, mag-ingat ka. Hindi niya alam ang kasalukuyang kaharian ni Yang Xiaotian, ngunit sa kanyang opinyon, kahit na mas mabilis na nag-practice si Yang Xiaotian, dapat siyang maging santo ng ikatlo o ika-4 na antas. Gaano man kalakas ang combat power ni Yang Xiaotian, ang isang santo sa ikatlo o ika-4 na antas ay hindi maaaring maging katapat para sa Six Path Saint. Ang Six Path Saint ay nasa tuktok na ng ika-10 antas ng Great Saint. See me once and beat me once. Malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Malamig ding sumangot si Old Lu. Sinabi ni Tang Chang, ito ay isang bulong-bulungan lamang, hindi mo kailangang seryosohin ito. Bagamat isa itong chismis, maaaring hindi totoo ang ilang chismis. Kung hindi sinabi ng Six Path Saint ang mga ganoong salita, hindi magkakaroon ng ganoong chismis. On the way, walang nangyari. Tingnan ang 6 hanggang 9 book forum. Makalipas ang kalahating buwan, ilang tao ang dumating sa lugar ng pamilyang Tang. Pagkarating sa lugar ng pamilyang Tang, maraming miyembro ng pamilyang Tang ang dumating upang salubungin si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan. Isang matandang ninuno ng pamilyang Tang ang ngumiti kay Tang Chang at nagsabi, Brother Chang, nalaman ng padre de pamilya na ikaw, Mr. Yang, at Senior Lu ay darating, ngunit siya ay talagang nagbihis ng mabuti. Tumawa si Tang Chang. Sa tuwing may darating na importanteng tao ay maingat na nagbibihis ang kanyang panganay na lalaki na natagalan. Pagkatapos, saglit niyang ipinakilala ang pamilya Tang kay Yang Xiaotian. Malugod na tinanggap ng pamilyang Tang, nang dumating si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa pangunahing mansyon ng pamilya Tang, nakita nila na pinangunahan na ng pinuno ng pamilyang Tang ang kanyang pamilya na hintayin si Yang Xiaotian at ang kanyang mga kaibigan sa pangunahing gate ng mansyon. Kuya, nakita ni Tang Chang ang pinuno ng pamilya Tang mula sa malayo at masayang sumigaw. Ang pinuno ng pamilyang Tang ay buong pusong ngumiti, sa wakas ay nakabalik ka na, papalubog na ang araw, at isang oras na akong nakatayo dito na kinakagat ng mga lamok. Sinong lamok ang maglalakas loob na kagatin ka papatayin mo? Tumawa si Tang Chang. Nagtawanan ang lahat sa pamilya Tang. Pangalawa tiyuhin. Naghiyawan ang mga bata sa likod ng ulo ng pamilyang Tang. Hoy! Masayang tumugon si Tang Chang, at saka ngumiti, kapatid, ito si Xiaotian mula sa aming akademya, at ito si Senior Lu. Ang pinuno ng pamilyang Tang ay unang ikinapit ang kanyang mga kamao kay Old Lu at sinabing, kilala ang pangalan ni Senior Lu. Mabilis na binal ika ng matandang Lu ang pagbati. Ang pinuno ng pamilyang Tang pagkatapos ay ngumiti kay Yang Xiaotian, ang pangalan ng batang kaibigan na siyang ay mas kilala sa aking Sanqing Continent. Tuwang-tuwa ang aking mga anak na lalaki at babae na hindi sila makatulog nang marinig nilang darating ka.
Ang mga bata sa likod ng pinuno ng pamilyang Tang ay lahat ay ngumiti at tumitig kay Yang Xiaotian ng may pagtataka. Lalo na ang mga anak na babae ay tumingin kay Yang Xiaotian gamit ang kanilang mga mata na puno ng tubig, na nagpahiya kay Yang Xiaotian. Ikinumpas ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi sa pinuno ng pamilyang Tang, "Senyor, napakabait mo. Medyo may talino lang ako, ngunit hindi ako karapat-dapat na maging sikat sa kontinente ng Sanqing." Ang pinuno ng pamilyang Tang ay tumawa at nagsabi, "Ang nakababatang henerasyon ng aking pamilyang Tang ay hindi pa nakakita ng 100,000 bilog ng mga banal na gulong. Sa susunod na mga araw, natatakot ako na maraming mga disipulo ang gustong makipagkompetensya sa iyo. Dapat kang maging maawain." Binibigyan niya muna si Yang Xiaotian ng isang shot ng prevention. Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, "Senyor, nagbibiro ka." Pagkatapos ng isang round ng pagbati, tinanggap ng pinuno ng pamilya Tang si Yang Xiaotian at ang iba pa sa pangunahing tirahan ng pamilya Tang. Noong gabing iyon, nagdaos ng piging ang pinuno ng pamilya Tang para kay Yang Xiaotian. Sa piging, nais ng ilang nakababatang henerasyon ng pamilyang Tang na makipagkumpetensya kay Yang Xiaotian at maranasan ang kapangyarihan ng 100,000 bilog ng mga banal na gulong ni Yang Xiaotian. Hindi makatulak si Yang Xiaotian, kaya nagkaroon siya ng ilang mga trick sa mga disipulo ng pamilyang Tang. Siyempre, ang bawat tao ay isang lansihin. Sa ilalim ng 100,000 circle holy wheels ni Yang Xiaotian, ang mabigat na espasyo ng pamilya Tang ay naiilaw. Nagulat ang lahat sa pamilya Tang sa 100,000 lap ng mga banal na gulong ni Yang Xiaotian. 100,000 lap ng mga banal na gulong, mga sinaunang himala. Ang Panginoon ng pamilyang Tang ay hindi napigil ang makaramdam. Pagkatapos ng piging, tumira si Yang Xiaotian sa palasyong inayos ng pamilya Tang sa gabi. Maaga sa susunod na araw, si Tang Wan, ang anak ng pamilyang Tang, ay pumunta kay Yang Xiaotian at pinadalhan ang mga tao ng merienda. Napakaganda ng dim sum, ngunit naalala ni Yang Xiaotian ang mga merienda na ginawa ng Dream Girl. Kapag nasa paligid si Dream Girl, madalas siyang bigyan ng merienda. Yang Gongzi, maraming tao ang nagsasabi na nakapagsanay ka na ng hindi bababa sa 40 uri ng kendo laban sa langit, at lahat ng mga ito ay nilinang hanggang sa tuktok. Tumawa si Tang Wan, "Masyado kang magaling. Ngayon ay hindi ko na kayang linangin ang isang kataas-taasang banal na kasanayan ng isang kendo upang maabot ang tuktok." Mahilig siya sa swordsmanship. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nasanay ang pinakamataas na banal na kasanayan ng kendo ng pamilya Tang hanggang sa tuktok. Sa kanyang opinyon, maaaring magsanay si Yang Xiaotian ng higit sa 40 uri ng kendo laban sa kalangitan, at hindi ka panipaniwalang magsanay ng mga banal na kasanayan ng tuktok ng kalangitan hanggang sa tuktok. Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita at hindi itinanggi, at tumawa, "Mayroon akong isang medyo mahuhusay na kendo, kaya ang paglilinang ay mas mabilis kaysa sa iba." Tumawa si Tang Wan, "Saan ka medyo may talento? Walang sino man ang makakapagtanim ng napakaraming kendo laban sa kalangitan sa tuktok ng kontinente ng Sanqing." Pagkatapos ay sinabi, "Yang Gongzi, ikaw ba ay isang disipulo ng pamilya Yang?" Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, "Hindi." Kilala niya ang pamilya Yang. Ang pamilyang Yang ay ang napakalaking pamilya ng banal na kaharian, ngunit ang pangkalahatang mansyon ng Yang Jia ay wala sa kontinente ng Sanqing. Sa nakalipas na mga taon, pinag-uusapan ng maraming tao sa mainland ng Sanqing kung siya ay mula sa pamilya Yang. Iniisip pa nga ng ilan na isa siyang super genius na sinanay ng pamilya Yang. Kinuha ni Yang Xiaotian ang isang piraso ng pastry at kumagat. Ito ay malagkit at malagkit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Panginoon ng pamilyang Tang at si Tang Chang ay dumating upang hanapin si Yang Xiaotian at dinala si Yang Xiaotian upang makita ang kanilang mga ninuno ng pamilyang Tang. Ang ninuno ng pamilya Tang ay napakapayat, buhok, balbas ay puti, at ang buong tao ay nakangiti. Nalaman niya na dumating si Yang Xiaotian para sa santuwaryo ng Buddha. Narinig ni Yang Xiaotian ang kahulugan ng mga ninuno ng pamilya Tang, at nag-alinlangan, "Hindi ko alam kung gaano ako mahihiram ng sagradong tubig ng mga nauna sa akin." Ang matandang ninuno ng pamilyang Tang ay natigilan, at pagkatapos ay ngumiti, "Ikaw maliit na lalaki, walang katapangan. Mayroon kaming higit sa 600 sagradong tubig sa pamilyang Tang. Gusto mo ba ang lahat ng gusto mo?" Napahiya si Yang Xiaotian. "Sa totoo lang, ang santuwaryo ng mahigit 600 Buddha sa pamilyang Tang ay hindi maibibigay sa inyo ang lahat." Biglang tumawa ang mga ninuno ng pamilya Tang. Hindi lamang si Yang Xiaotian, kundi maging ang Panginoon ng pamilyang Tang sa gilid, si Tang Chang ay nabigla. Kailangang ibigay ng kanilang mga ninuno kay Yang Xiaotian ang lahat ng banal na tubig ng Buddha. "Narinig ko na ang iyong talento sa kendo ay ang una sa aking kawalang hanggan sa aking 3 dinastiyang Qing. Ang paglilinang ay naging higit sa 40 kendo laban sa langit. Banal na teknikal na cheats. Gumamit ng di makatwirang 3 kendo cheats." Agad na tumanggo si Yang Xiaotian, "Okay. Iyong mga kendo, lahat ay nilinang niya hanggang sa rurok ng rurok, at walang epekto sa kanya ang mga dayaan. At kailangan mong isulat sa iyo ang karanasan ng 3 kendo na ito sa amin," sabi ng ninuno ng pamilya Tang. "Oo." Hindi tumanggi si Yang Xiaotian, sumang-ayon. Ang matandang ninuno ng pamilyang Tang ay ngumiti at sinabi sa Panginoon ng pamilyang Tang, "Pumunta ka sa santuwaryo ng higit sa 600 Buddha kay Yang Gongzi." Ang Panginoon ng pamilyang Tang ay hindi nang ahas na lumabag, at nagmamadaling makuha ang banal na tubig ng Buddha.
Hindi nagtagal, dumating ang sagradong tubig ng Buddha. Inilabas ni Yang Xiaotian ang 3 kendo cheat na nakuha ng palasyo sa ilalim ng ruins of Kaiyuan sa pamilya Tang. Kasabay nito, isinulat ko ang karanasan ng 3 body kendo cheats at isinulat ito ng detalyado. Tiningnan ito ng matandang ninuno ng pamilya Tang, at pagkatapos ay kinausap si Yang Xiaotian sa pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang masarap na alak na pinag-iingat sa loob ng maraming taon upang aliwin si Yang Xiaotian. Sa panunood sa mga ninuno ng pamilyang Tang na inilabas ang masarap na alak na itinalaga sa loob ng maraming taon, hindi maiwasan ni Yang Xiaotian na isipin ang eksena ng pagsali sa Zenlong Shenzong sa mababang kaharian. Nang maglaon, pumasok siya sa Chanda Academy. Ang Invincible Sword Ancestor na si Ji ng Sky Funeral College ay inaliw din siya ng masarap na alak sa loob ng maraming taon. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Yang Xiaoyo, anong problema? Iba ang tanong ng ninuno ng pamilya Tang sa ekspresyon ni Yang Xiaotian, at nagtanong. Okay lang, mag-isip ka lang. Bumalik si Yang Xiaotian at umiling. Gayunpaman, ang masarap na alak ng mga ninuno ng pamilya Tang sa loob ng maraming taon ay kasing bangis ng alak ng matandang ninuno ng tunay na dragon, at pinasingaw nito ang mainit na hangin ni Yang Xiaotian. Hanggang sa hating gabi, bumalik si Yang Xiaotian mula sa ninuno ng pamilya Tang na si Deng Fo. Pagkatapos bumalik sa kanyang palasyo, si Yang Xiaotian ay nagsagawa ng maraming karapat-dapat na pagsasanay at nagsanay sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay pinadalisay niya ang gamot sa alak at dinalisay ang kapangyarihan ng Chinese medicine. Buwan ng pag-aayos. Sa orihinal, balak ni Yang Xiaotian na magbitiw sa pamilya Tang, ngunit ang Panginoon ng pamilyang Tang ay nagpareserba at sinabing hayaang mabuhay si Yang Xiaotian ng ilang araw pa, at pansamantalang nanatili si Yang Xiaotian. Sa araw na ito, nang itanong ni Tang Wan ang kendo ni Yang Xiaotian sa bakuran. Biglang tumakbo ang isang disipulo ng pamilya Tang na balisa at napabuntong hininga, Miss, ang pangalawang Young Master, at ang ika-6 na mga tao sa kolehiyo ay naglaro. Ano, taga Six Paths Academy? Nagbago ang mukha ni Tang Wan, saan? Ano ang nangyayari? Sa Qingyi City, ang pangalawang Young Master ay namimili sa Stars Chamber of Commerce. Siya at ang isang disipulo mula sa Six Paths Academy ay parehong nakatutok sa isang Dao Sword Embryo. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at kalaunan ay nag-away. Ang disipulo ng pamilyang Tang ay nag-aalalang nagsabi, ang pangalawang Young Master at ang disipulo mula sa Six Paths Academy ay sumakay sa ring. Ang disipulo mula sa Six Paths Academy ay napakalakas. Siya ay tinuruan ng isang tiyak na ninuno ng Six Paths Academy. Ang pangalawang Young Master ay hindi makakapantay sa kanya at natama ng ilang mga espada. Tinamaan ng ilang espada. Nagulat si Tang Wan at wala nang pakialam sa iba. Hiniling niya sa disipulo ng pamilyang Tang na dalhin siya doon. Mula nang magkita sila, hindi na ito maaaring baliwalain ni Yang Xiaotian, kaya sinundan niya si Tang Wan sa Qingyi City. Ang Qingyi City ay wala sa teritoryo ng pamilyang Tang. Nang dumating ang lahat sa ring ng Qingyi City, nakita nila ang isang disipulo mula sa Six Paths Academy na sinasaksak ng espada ang pangalawang Young Master ng pamilya Tang. Tumigil ka. Nakita ito ni Tang Wan mula sa malayo at sumigaw ng may pag-aalala. Nakita ng disipulo ng Six Paths Academy si Tang Wan at ang pamilyang Tang na paparating, ngunit tumawa siya. Hindi lamang niya napigilan ang mahabang espada sa kanyang kamay, ngunit nadagdagan pa niya ang kanyang lakas at direktang tinusok ang dibdib ng pangalawang batang master ng pamilyang Tang. Pagkatapos, sinipa niya ang pangalawang Young Master ng pamilya Tang at pinalipad siya at nahulog sa labas ng ring. Ang disipulo ng Six Paths Academy ay tumayo sa ring, nakatingin sa pangalawang Young Master ng pamilyang Tang na pinalayas, at tumawa, akala ko napakalakas ng mga disipulo ng pamilyang Tang, ngunit lumalabas na sila ay katulad lang ng mga disipulo ng Hongmeng Academy, isang grupo ng mga walang kwentang tanga. Nagtawanan ang mga disipulo ng ika-6 na kolehiyo sa paligid ng ring. Nakangiting nakatingin sa mga disipulo ng 6 na kolehiyo, lahat sa pamilya Tang ay nagalit. Gayunpaman, walang ibang pakialam si Tang Wan, at nagmadaling pumunta sa kanyang kapatid upang suriin ang kanyang mga sugat. Ang disipulo ng ika-6 na kolehiyo ay tumayo sa singsing, tumingin sa karamihan, at tumawa, alingbag ng dayami ang gustong mamatay. Nagtawanan muli ang mga alagad ng 6 na kolehiyo. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang figure, at hindi pa tumutugon ang karamihan, at may isang mapusyaw na asol na figure sa itaas ng singsing. Si Yang Xiaotian ang sumakay sa ring. Gayunpaman, sa oras na ito, idiniin ni Yang Xiaotian ang kaharian sa sage. Nang makita ng disipulo ng ika-6 na kolehiyo si Yang Xiaotian, isang pantas na hamanin ang kanyang sarili sa tuktok ng pantas, at hindi napigil ang matawa, hindi ko inaasahan na may strobag sa kamatayan. Tinawanan niya si Yang Xiaotian, bag ng damo, hinahayaan kita ng 10 galaw, kung kaya mo. Gayunpaman, hindi pa siya tapos magsalita. Bigla siyang nagpasikat ng anino sa kanyang harapan, at dumating ang isang puwersa ng takot. Ang lakas ng kapangyarihang ito ay nabigla sa kanya. Isang hakbang. Boom! Naramdaman na lang niya na ang kanyang dibdib ay binomba ng isang halimaw sa baha. Aba, tunog ang lupa sa labas ng plataporma. Ang malinis na lupa ay yumanig ng maraming dayap.
Napatigil sa pagtawa ang isang grupo ng mga alagad na kakatawa lang. Puno ang mukha ng lahat. Kung ang Hongmeng College at mga alagad ng pamilya Tang ay mga tipaklong, hindi ka man lang mga bag ng damo, dahil kahit na ang straw bag ay mas malakas kaysa sa iyo. Pinagmasdan niyang Xiaotian ang disipulo ng 6 na kolehiyo sa kolehiyo na binomba niya. Sa armor ng dibdib ng isa, isang malalim na suntok ang nakalimbag, at ang kamao ay nakalimbag sa paligid, at ang mga bitek ay bumagsak pa rin. Ikaw, ang disipulo ng Sixway College ay nakinig kay Yang Xiaotian na siya ay hindi kahit isang straw bag. Nagalit siya at nagwisik ng malaking dugo, gusto kitang patayin. Pagkatapos magsalita, anuman ang kanyang mukha, sumugod siyang muli sa singsing mula sa lupa, at ang espada sa kanyang kamay ay pumatay kay Yang Xiaotian na baliw. Nang siya ay pumatay, lubos niyang hinikayat ang kapangyarihan ng Holy Wheel at tao. Mahigit 9,001 bilog na banal na gulong ang namumulaklak. Kahit na ang kanyang isip ay hindi isang walang hanggang isip, ito ay isang walang hanggang isip, at ang kanyang walang hanggang isip ay mas malakas kaysa sa sinaunang Taoismo ng Winshan Chamber of Commerce. Sa ilalim ng basbas ng 9,000 banal na gulong at kapangyarihan ng walang hanggang mga kalsada, bumaril siya ng isang nakagigimbal na espada. Sa pagharap sa espada ng mga disipulo ng 6 na kolehiyo, hindi hinimok ni Yang Xiaotian ang banal na gulong, at hindi man lang niya ginamit ang Diyos para gamitin siya, ngunit hinimok lamang ang orihinal na katawan ng espada. Kasabay nito, isang grupo ng mga bagyo ang lumitaw mula sa buong katawan. Ang Diyos ng bagyo ang umakyat sa tuktok. Upang makitungo sa isang banal na tao, hindi man lang niya ginamit ang scoop ng langit sa tuktok ng langit, tanging ang Diyos ng 10 antas na sagradong bagyo. Kumaway siyang Xiaotian gamit ang isang kamay, at biglang nakita ng Diyos ng bagyo na agad na pinunit ang tila kamangha-manghang espada. Ang alagad ng 600 na kolehiyo ay tumingin sa Diyos ng bagyo, at ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki, kaya't kailangan niyang matakot, ngunit sa sandaling siya ay umatras, siya ay pinagsama ng Diyos ng bagyo. Nakita ko ang libu-libong wind blade sa Diyos ng bagyo nang sabay-sabay na hinampas ang baluti na orihinal na binomba niya. Matapos durugan ng libu-libong wind blades ang kanilang baluti, patuloy nilang pinutol ang mga disipulo ng ika-6 na kolehiyo at pinunit. Naghiyawan ang mga alagad ng Sixway College, at natatakot at desperado sa kanilang mga mata. Guru, sumisigaw siya ng sumisigaw, at tanging master lang ang matawagan niya. Tinawag niya itong master ng ika-6 na kolehiyo. Sa kasamaang palad, hindi narinig ng kanyang amo ang kanyang kawalan ng kakayahan at desperadong pagsigaw sa General Hospital ng 6th Academy. Sa huli, pagkatapos ng libu-libong wind blades, pinaikot niya siya ng may pagkasira ng puso, at dinala siya sa lupa sa labas ng ring muli. Natigilan ang mga alagad ng isang grupo ng 6 na kolehiyo. Nakita ko ang disipulo na nakahiga doon, sa buong sugat na naputol mula sa talam, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa sugat. Mula sa malayo, dugo lang iyon. Bagamat hindi patay, hindi ito malayo sa kamatayan. Pagkatapos ng maraming disipulo ng 6 na kolehiyo, sila ay nataranta at lumapit sa disipulo upang iligtas ang mga tao. Ang Diyos ng Pole Storm sa Rurok. Galit na tumitig kay Yang Xiaotian ang isa sa mga disipulo ng 6th College of the Great Sacred Realm, ikaw si Yang Xiaotian, Hongmeng College. Ang Diyos ng pag-akyat sa Pole Storm ay isa sa mga signboard ni Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang negel-inang ng mga Diyos ng bagyo hanggang sa tuktok ng tuktok. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Pagkatapos magsalita, ang mga disipulo ng ika-6 na kolehiyo ng Dashengjing ay sumugod sa ring, at ang intensyon ng mga mata, Yang Xiaotian, alam mo bang muntik mo nang patayin ang mga pro-disciples ng ating ika-6 na kolehiyo na pinutol ang mga ninuno? Ang talambuhay ng ninuno ng Dragon. Alam ko, malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, ngunit, paano ang pag-alam, ano ang alam mo? Nang nakinig ang mga disipulo ng 6th College, nagalit ang mga disipulo ng 6th College, Yang Xiaotian, kung kaya mo akong suntukin ng suntok ng walang kamatayan, ngayon, ililibre kitang mamatay. Pagkatapos magsalita, ang kanyang buong katawan ay hinimok, ang kanyang katawan ay nanginginig, at siya ay nakarating na kay Yang Xiaotian. Naramdaman ang takot ng ika-6 na disipulong ito ng ika-6 na kolehiyo, hindi naiwasang magulat si Tang Wan, Yang Gangzi, umatras ka kaagad. Ang disipulo ng ika-6 na kolehiyo ay ang dual pick ng The Sing Realm, at ang lakas ng labanan ay kamangha-mangha. Gayunpaman, sa pagharap sa suntok ng kalaban, hindi umatake si Yang Xiaotian, ngunit na-activate ang 8 mga banal na katawan na lumalaban sa langit, at ang nakakatakot na banal na liwanag ay sumugod sa kalangitan, na bumubuo ng isang layer ng mga defensive barrier. Boom! Tumama ang kamao ng kalaban sa defensive barrier na nabuo ng 8 banal na katawan ni Yang Xiaotian na lumalaban sa langit, at ito ay nanginginig. Gayunpaman, hindi man lang nasira ng malakas na suntok na ito ang Holy Body Defensive Barrier ni Yang Xiaotian. Sa halip, ang disipulo ng Six Paths Academy ay nagulat at paulit-ulit na umatras, at ang kanyang dugo ay umaakyat. Tumayo siya sa gilid ng singsing at takot na tumingin kay Yang Xiaotian kasama ng lahat, 8 banal na katawan na lumalaban sa langit. At itong 8 banal na katawan na lumalaban sa langit ay 28 antas.
Ginamit ni Yang Xiaotian ang 8 banal na katawan na lumalaban sa langit na nakalusot sa 28 antas. Matapos makapasok ang banal na katawan na lumalaban sa langit sa 28 antas, ang depensa ay tumaas ng husto. Kahit na ito lamang ang 8 banal na katawan na lumalaban sa langit, hindi ito isang bagay na maaaring basagin ng kalaban, isang dakilang santo sa ikalawang antas. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang takot na disipulo ng Six Paths Academy, simula noong kinuha ko ang suntok mo, tinatanggap mo rin ang suntok ko. Kung hindi ka mamamatay pagkatapos ng suntok ko, ililigtas ko ang iyong buhay. Pagkasabi noon ay pumunta siya sa harap ng kalaban at sinuntok din siya. Ang parehong 8 banal na katawan na lumalaban sa langit ay naisaaktibo. Isang simpleng suntok, nang walang anumang banal na kasanayan, ang tumama sa dibdib ng alagad ng Six Paths Academy. Nagkaroon din ng malakas na kalabog. Ang disipulo ng Six Paths Academy ay nakitang bumaril tulad ng isang dumadaang bulalakaw, na bumasag sa 12-dosenang mga gusali at tumama sa dulo ng kalye. Matapos tumama sa dulo ng kalye ng disipulo ng ika-6 na kolehiyo ng Dasheng Double Kick, tumayo siya at sinulyapan si Yang Xiaotian, ang kanyang mga mata ay walang katapusang takot, at pagkatapos ay nahiga. Walang galaw, bagamat hindi patay, ito ay halos pareho. Isang grupo ng mga disipulo sa ika-6 na kolehiyo ang huminga. Ilang araw na ang nakalipas, ang mga disipulo ng Inner Council ng 6th College at ang Inner Council ng General Hospital ng Hongmeng College, 10 panalo at 10 panalo. Ang mga alagad ng 6th Academy's General Hospital ay sobrang mayabang. Nagkaisa silang nadama na ang mga disipulo ng Hongmeng College ay kasalukuyang basura. Ang kasalukuyang mga alagad ng General Hospital ng Hongmeng College ay basura, at ang mga alagad ng ibang sangay ay basura. Naramdaman pa nito na si Yang Xiaotian, na sikat sa lahat ng partido, ay hindi totoo, tulad ng isang disipulo ng Hongmeng College, ay isang basura rin. Ngayon alam na nila kung gaano kakilakilabot si Yang Xiaotian. Bumalik ka at sabihin mo sa 6 na anak. Kung ang mga alagad natin sa Hongmeng College ay mga tipaklong, ang iyong mga alagad sa iyong 6 na kolehiyo ay hindi man lang damo. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng 6 na kolehiyo, at saka, kung makikilala ko siya sa hinaharap, makikita ko siya, 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 makikita ko siya. Makikita ko siya, makikita ko siya. Siya minsan, sabog siya minsan. Sinabi ng Sixon na nakita niya si Yang Xiaotian isang beses at sinaktan siya ng isang beses. Ngayon ay sinabi ni Yang Xiaotian, nakita siya minsan, at sinasabog siya ng isang beses. Siyempre, kung ang antas ng lamig, bombardment ay mas mahusay kaysa sa kanya. Pumunta ka, malamig na sabi ni Yang Xiaotian. Ang mga alagad ng ika-6 na kolehiyo ay naglakas loob na magsabi ng higit pa, at ang dalawa na halos patay na ay tumakas. Ang mga disipulo ng pamilya Tang ay tumingin sa isang grupo ng 6 na mga disipulo sa kolehiyo na tumakas, ngunit sila ay labis na nakakabigla. Lalo na bago ang hamon ni Yang Xiaotian, gusto niyang makita ang isang disipulo ng pamilya Tang na may kapangyarihan sa 100,000 lap ng mga banal na gulong ni Yang Xiaotian, at nakipagkamay siya. Sa oras na ito, alam nila na may isang pakulo lang si Yang Xiaotian sa kanila noon, at napanatili ang kanilang mukha. Kung talagang nagsimula si Yang Xiaotian, ang kanilang mga alagad ng mga santong ito ay natatakot na kahit si Yang Xiaotian ay hindi ito mahawakan. At ngayon, walang silbi si Yang Xiaotian na gumamit ng 100,000 circle holy wheel. At saka, walang silbi ang maraming kendo laban sa langit. Lumapit si Yang Xiaotian kay Tang Wan at tinanong ang pinsala ng kanyang kapatid, Girl Tang, paano? Bumalik si Tang Wan sa Diyos at sinabing, okay lang, dapat na makarecover ka sa kalahating taon. Kanina, ang mga disipulo ng ika-6 na kolehiyo ay hindi pa rin nasisira, at hindi sila nang ahas na gustuhin ang buhay ng kanyang kapatid. Bagamat butas ang dibdib ng kanyang kapatid, walang maruming sentro. Tapos balik muna tayo, sabi ni Yang Xiaotian. Sige, balik muna tayo. Mabilis na kinuha ni Tang Wan ang kanyang kapatid at bumalik sa Tang Family Palace kasama ang mga disipulo ng pamilyang Tang. Gayunpaman, habang nasa daan, mahirap siyang kumalma, at palagi niyang nakikita sa kanyang isipan na binomba ni Yang Xiaotian ang mga larawan ng 26 na disipulo sa kolehiyo sa ring. Ang mga larawang ito ay minarkahan ng malalim sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos bumalik sa Tang Family Palace, nalaman ng master ng pamilyang Tang at Tang Chang ang balita at nagpasalamat kay Yang Xiaotian. Nang ang mga disipulo ng ika-6 na kolehiyo ay tumakas pabalik, sa Circuito, ang balita ay iniulat sa ika-6 na nakatatanda sa kolehiyo at sa ika-6 na santo na may sulat. Nabalitaan ng 6 na anak na hindi lamang sinaktan ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng 6 na kolehiyo sa Qingyi, ngunit sinabi rin sa publiko na ang mga disipulo ng 6 na kolehiyo ay hindi kasing husay ng straw bag, at labis silang nagalit. See me once, bombard me once. Lalo na nang makita ang huling pangungusap, ang 6 na santo ay mas masama at mamamatay tao. Inilabas niya ang kanyang espada at pinutol ang mga taluktok sa di-kalayuan sa kalahati. Yang Xiaotian, kailangan kong makita, paano mo ako may bobomba kung magkikita talaga kayo sa susunod? At nalaman na ang kanyang disipulo ay binomba ni Yang Xiaotian, na halos patay na, ang ninuno ng mga ninuno ng dragon ay tumingin din sa parehong mga mata, itong Yang Xiaotian, ingatan mo siya.
Gayunpaman, may mga halimaw na silulaw sa paligid niya, at hindi ito madaling lutisin siya. Si Chen Fei, punong presidente ng Sixth College, ay umiling. Kung gayon kapag ang mga halimaw ni Lulaw ay wala sa kanyang tabi, hindi niya makukuha ang landing monster sa lahat ng oras sa lahat ng oras. Sading ang sabi ng ninuno ni Zilong. Makalipas ang ilang araw, nagplano si Yang Xiaotian na umalis sa pamilya Tang at humanap ng lugar na pahingahan para makapagsanay. Nalaman ng ninuno ng pamilyang Tang na nais ni Yang Xiaotian na makahanap ng lugar na maaatrasan at makapagsanay, na nagsasabing, ang pamilyang Tang ay may isang lihim na lugar, na isang magandang lugar para sa pag-urong. May mga sikreto tulad ng pamilyang Tang. Sa loob ng lihim na sitwasyon, ang Qi ng banal na espiritu ay malakas. Karaniwan, kung ang mga disipulo ng pamilyang Tang ay may karapat-dapat, maaari nilang gantimpalaan sila na magsanay sa loob ng 1 o 2 taon. Ngayon ay pinapasok na ng mga ninuno ng pamilya Tang si Yang Xiaotian sa kanilang mga sikreto ng pamilyang Tang, na napaka-espesyal para kay Yang Xiaotian. Narinig ng mga ninuno ng pamilya Tang ang mga salita, ngunit hindi sila nang ahas na makuha ito. Tatanggi na sana si Yang Xiaotian, at sinabi ni Tang Chang, kailangang mapahiya si Yang Xiaoyo. Binigyan mo kami ng karanasan sa pag-eensayo ng kendo noong nakaraan, ngunit nakatulong sa aming pamilyang Tang. At sa hinaharap, gusto pa rin naming humingi ng tulong sa iyo. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Tulungan mo ako. Naguguluhan si Yang Xiaotian, at hindi ko alam kung ano ang gustong tulungan ng pamilya Tang sa kanyang sarili. Nang makita ng mga ninuno ng pamilya Tang na nagdududa si Yang Xiaotian, hindi sila nagtago, at sinabing, noon, ang banal na tubig ng mahigit 600 Buddha na ibinigay namin sa iyo ay natagpuan sa isang Dongfo Mansion sa Third Divine Buddha. Mayroong 2 Buddhist cave sa Third Buddha Cave Mansion. Binuksan lang namin ang unang Buddhist cave at ang pangalawang Buddhist cave. Nabalitaan ko na si Yang Xiaoyu ay may puno ng biyenan. Gusto naming buksan ang pangalawang kuweba ng Buddhist sa tulong ng puno ng biyenan ni Yang Xiaoyu. Kung mabubuksan ang pangalawang Buddhist cave, ang sanggol sa Buddha Cave ay katumbas ni Yang Xiaoyu. Wala ring magawa ang matandang ninuno ng pamilya Tang. Sinubukan ng pamilyang Tang ang iba't ibang paraan para buksan ang kuweba ng Buddha, ngunit hindi pa rin nila ito mabuksan. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Dahil ang unang kuweba ng Buddha ay may napakaraming banal na tubig ng Buddha, ang pangalawang kuweba ng Buddha ay maaaring magkaroon ng mas maraming banal na tubig ng Buddha. Kung mabubuksan niya ang pangalawang kuweba ng Buddha, marahil ay magagamit niya ang banal na tubig ng Buddha sa kuweba ng Buddha upang pahinugan ang ilan pang mga prutas ng puso o Buddha, at pagkatapos ay maaari niyang maabot ang 10 antas ng santo sa isang iglap. Gayunpaman, sigurado ba ang pamilyang Tang na ang kapangyarihan ng puno ng puso o Buddha ay magbubukas ng pangalawang kuweba ng Buddha? Matanda, maaari bang buksan ng puno ng puso o Buddha ang pangalawang kuweba ng Buddha? Tinanong ni Yang Xiaotian ang pagdududa sa kanyang puso. Hindi kami sigurado, ngunit dapat ito ay posible. Ang ninuno ng pamilyang Tang ay nagmuni-muni, upang mabuksan ang pangalawang kuweba ng Buddha, kailangan mo ng sobrang dalisay na kapangyarihan ng Buddha. At ang puno ng puso o Buddha ay isang kayamanan ng Budismo, at ang kapangyarihan ng Buddha na ginagawa nito ay natural na napakadalisay. Senyor, kailan tayo aalis? Tanong ni Yang Xiaotian. Kung nais ni Yang Xiaoyu na mag-isa, maaari tayong maghintay hanggang matapos ni Yang Xiaoyu ang kanyang pag-iisa bago pumunta. Sabi ng matandang ninuno ng pamilyang Tang. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing hindi. Dahil maaaring mabuksan ng puso o Buddha Tree ang pangalawang Buddha Cave ng Three-Time Buddhist Cave, gusto rin niyang subukan. Kung makukuha niya ang banal na tubig ng Buddha mula sa pangalawang kuweba ng Buddha, pahinugan ng ilan pang mga prutas ng puso o Buddha, at pagkatapos ay pumunta sa pag-iisa upang maapektuhan ang 10 antas ng santo. Nang makitang sinabi ni Yang Xiaotian na hindi, nagpa siya ang matandang ninuno ng pamilya Tang at iba pa na umalis ng gabing iyon. Upang maiwasan ang pagtagas ng balita, ang pamilya Tang ay hindi nagdala ng maraming tao sa pagkakataong ito. Bilang karagdagan sa matandang ninuno ng pamilyang Tang, ang pinuno ng pamilyang Tang, at Tang Chang, may 2 pang ninuno. Ang panig ni Yang Xiaotian ay sina Yang Xiaotian at Lao Lu. 7 tao, sinamantala ang gabi, umalis sa pangkalahatang pamahalaan ng pamilya Tang at naglakad patimog. Mabilis ang spacecraft ng pamilya Tang. Pagkalipas ng 7 araw, nasira ang lahat. Makikita sa pagkasira na ito ay dating templo. Sa itaas ng mga guho, may mga sirang pader sa lahat ng dako, at may ilang gumuhong estatwa ng Buddha sa sirang pader. Gayunpaman, ang mga guho ay hindi malaki. Mula sa pananaw ng mga guho, ang templo dito ay isang maliit na templo lamang. Dito ba itinayo ang kayamanan ng 3 Buddha ng taon? Naguguluhan si Yang Xiaotian. Tama ang hula ni Yang Xiaoyu. Sa oras na iyon, ang Buddha Dongfo Mansion ng Third Life ay nakabase. Tila nahulaan nito ang naisip ni Yang Xiaotian, at tumawa ang pamilya Tang. Gayunpaman, kung wala kami, kahit na alam namin na ang 3 Buddha Dayanfo ay nakabase dito, napakahirap malaman. Tumawa siya. Kaagad, kinuha ng lahat mula sa pamilya Tang si Yang Xiaotian upang lumipad pasulong.
Matapos ang pagtatapos ng mga guho, binuksan ng pamilyang Tang ang isang sirang pader at nakita ang isang napakaliit na estatwa ng Buddha sa lupa. Itong Buddha statue ay kasing laki lang ng hinlalaki at ang dust cover. Kung hindi ito pinamumunuan ng pamilya Tang, mahirap talagang hanapin itong Buddha statue. Nang makita ang alikabok sa rebeltong Buddhist, natigilan si Yang Xiaotian. Hindi ito inaasahan ni Yang Xiaoyo. Sinong mag-aakala na ang malaking hanay ng ahensya na nakapaloob sa hamak na rebeltong ito ng Buddha ay ang malaking porma sayon ng ikatlong Buddha Dongfu Mansion. Tumawa ang Panginoon ng pamilyang Tang. Tumango si Yang Xiaotian, ito ay talagang hindi inaasahan. Hindi ko talaga alam kung paano natuklasan ng pamilyang Tang noong taong iyon. Sa oras na iyon, dumaan kami sa lugar dito, magpahinga sa gabi, at natagpuan ito sa ilalim ng pagkakataon. Tumawa ang ninuno ng pamilya Tang, at pagkatapos ay binuksan ang malaking porma sayo na ito gamit ang lihim na batas ng pamilya Tang. Matapos buksan ang malaking ahensya ng pagbuo, nakita ko ang isang anino ng Great Buddha sa harap ko, at lumitaw ang isang space channel sa anino ng malaking Buddha. Lahat ng tao sa pamilya Tang ay commandant sa Space Channel, at sinundan din ni Yang Xiaotian at Laolu ang mga tao ng pamilya Tang. Matapos isara ang Space Channel, lahat ay pumunta sa isang malawak na templo ng Buddhist. Ang Buddhist na templo na ito ay natatakot sa libu-libong metro kwadrado. Sa paligid ng templo ng Buddhist, mayroong 100 estatwa ng Buddha na nakatayo. Ang mga estatwa ng Buddha na ito ay halos kapareho ng mga estatwa ng Buddha sa mga sasakyang Buddha na pinasok niya noong huling pagkakataon. Tinutukoy ng ninuno ng pamilyang Tang ang pasukan sa isang kuwebo ng Budista sa Dikalayuan, iyon ang unang kuwebo ng Budista. Binuksan namin ito. Matapos maitago ang pangalawang kuwebo ng Budista sa rebeltong ito ng Buddha, kailangan nating lutisin ang Buddhist rune sa estatwa ng Buddha. Lumitaw. Nahulog si Yang Xiaotian sa pinakamalaking estatwa ng Buddha sa bulwagan sa kahabaan ng mata ng pamilyang Tang. Nakita ko itong Buddha statue na may malabong rune of the Buddha, kasing laki ng palad ng palad. Mukhang marami ring naisip ang pamilyang Tang noong taong iyon. Ang mga matatandang ninuno ng pamilyang Tang ay kumaway gamit ang dalawang kamay, nag-condensate ng rune, at nakaprint sa rebulto ng Buddha. Ang mga rune ng rebulto ng Buddha ay kumikislap, at nakita ko ang isang pinto ng kuweba ng Buddha na lumilitaw sa kanyang likuran. Ang pinto ng Buddha Cave na ito ay maaaring panatilihin sa loob ng 1 oras. Kung hindi ito mabuksan sa loob ng 1 oras, ang tarangkahan ng Buddha Cave ay muling itatago. Ipaliwanag kay Yang Xiaotian. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, agad siyang pumunta sa pintuan ng kuweba ni Buddha at tinawag ang puno ng biyenan. Pagkaraan ng mga taon, ibinuhos si Yang Xiaotian sa santuwaryo ng Buddha, at ngayon ang puno ng Buddha ng biyenan ay mas malamang kaysa kay Yang Xiaotian. Naliligo sa kapangyarihang Budismo na ito, ang lahat sa pamilyang Tang ay nakaramdam ng sobrang init sa kanilang mga katawan. Ang puso ay tulad ng hugasan, at ang buong tao ay maliwanag. Kinokontrol ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng biyenan ng Buddha, at tumagos sa kanal na nabuo ng mga karakter na Budista sa pintuan ng kuwebo ng Buddha. Sa pagpasok ng kapangyarihan ng Buddha, ang mga karakter ng Budista sa tarangkahan ng kuweba ng Buddha ay nagsimulang lumiwanag isa-isa. Una, umilo ang nag-iisang tao. Pagkatapos ito ay paalang, at pagkatapos ay nakatiklop. Gayunpaman, dito, gaano man hinihimok ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Buddha, ang mga haplos sa likod ng mga karakter ng Buddha ay hindi na maaaring lumiwanag. Nang makitang nagpatuloy si Yang Xiaotian ng ilang sandali, hindi niya ma-activate ang mga stroke sa likod ng mga karakter na Budista. Nabigo ito na may pag-asa ang mga ninuno ng pamilya Tang at ang mga ninuno ng pamilya Tang. Para maisaaktibo ang salitang Budista, hindi sapat ang puno ng Buddha ng iyong biyenan. Sinabi ni Ding Ye, kung normal kang lumaki, ang puno ng iyong biyenan ay lalago sa loob ng 100,000 taon, at ang kapangyarihan ng Buddha ay maaaring buhayin ang salitang Budista na ito. 100,000 taon, Yang Xiaotian kan. O, kung maaari mong linangin ang 14 na bigat ng 5 elemento, maaari mo ring i-activate ang salitang Budista na ito. Sabi ni Ding Ye. Nang marinig ang sinabi ni Yang Xiaotian, agad na sinimulan ni Yang Xiaotian ang 5 elemento ng Buddha, at napuno ang buong katawan ni Buddha. 5 elemento Saint Buddha, nagulat ang pamilya Tang. Sa oras na ito, pinalapot ng mga palad ni Yang Xiaotian ang 5 elemento ng kapangyarihang Budismo at inilimbag sa tarangkahan ng kuwebo ng Buddha. Walang pagkakamali, 611, 611, isang libro, isang libro. Muling nagningning ang mga karakter na Budista sa tarangkahan ng kuwebo ng Buddha. Gayunpaman, ito ay kalahating aktibo rin, at hindi na ito maa-activate. Sinubukan ito ni Yang Xiaotian ng ilang beses. Kahit na ginamit niya ang 5 Elements Saint Buddha Ju at ang Mother-in-law Tree para magkasabay, at maaari lang siyang ma-activate sa kalahati. Hindi magawa ni Yang Xiaotian, kaya kailangan niyang huminto. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa mga matandang ninuno ng pamilyang Tang, nalinang ko na ngayon ang 10 ng 5 elementong Buddha, at hindi ko ma-activate ang mga Budistang karakter ng Buddha. Ito ay. Nang marinig ng mga ninuno ng pamilyang Tang at ng iba pa na sinabi ni Yang Xiaotian na kapag ang 5 elemento ng 5 elemento ng 5 elemento ay nilinang hanggang 14, maaari nilang imulat ang kanilang mga mata.
I wonder kung gaano katagal bago niyang Xiaoyo na linangin ang Five Elements Holy Buddha Art hanggang sa ika-14 na antas. Tanong ng pinuno ng pamilya Tang. Mahirap sabihin. Saglit na nag-isip siyang Xiaotian at nagsabi, kung may sapat na holy water ng Buddha, maaari niyang linangin ang Five Elements Holy Buddha Art sa loob ng 10 taon, ngunit kung walang sapat na holy water ng Buddha, aabutin ito ng 50 o 60 taon. Ang Puso Buddha Fruit ay maaaring gawing mabilis ang kanyang Five Elements Holy Buddha Art. Ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang kanyang Five Elements Holy Buddha Art nitong mga nakaraang taon ay dahil lumunok siya ng ilang Puso Buddha Fruits at nilinang sa tulong ng Puso Buddha Tree. Kung sapat ang holy water ni Buddha, maaari niyang ipagpatuloy ang paghinog ng Puso Buddha Fruit. I wonder kung ilang subo ng holy water ni Buddha ang kailangan niyang Xiaoyo. Tanong ng matandang ninuno ng pamilya Tang pagkatapos magmuni-muni. Malamang nakukuha pa ng 800 subo ng holy water ni Buddha. Tinansya niyang Xiaotian at sinabi. Ang 800 subo ng holy water ni Buddha, kasama ang mahigit 600 subo na ibinigay sa kanya ng pamilya Tang noon, ay maaaring magpahinog ng 7 Puso Buddha Fruits. Ang 7 Puso Buddha Fruits ay dapat magpapahintulot sa kanya na masira ang Five Elements Holy Buddha Art hanggang sa ika-14 na antas. 800 bibig, nakasimangot ang lahat sa pamilya Tang. Tiyak na alam nila kung gaano kahirap kolektahin ang holy water ng Buddha. Kung 2 o 300 bibig, ayos lang pero sobra na ang 800 bibig. Okay, gagawin ng aming pamilyang Tang ang aming makakaya para tulungan siyang Xiaoyo na mangolekta ng holy water ng Buddha. Sabi ng ninuno ng pamilya Tang. Kung tutuusin, kung mabubuksan niyang Xiaotian ang pangalawang kuwebo ng Buddha, makukuha rin ng pamilyang Tang ang kalahati ng mga kayamanan sa loob. Salamat, mga senior. Naikuyom niyang Xiaotian ang kanyang mga kamao at sinabi, huwag mag-alala, mga nakatatanda, kung tutulungan ninyo akong kolektahin ang holy water ng Buddha, sa bawat 200 bibig, bibigyan ko ang pamilya Tang ng isang lihim na aklat ng pinakamataas na antas ng banal na kasanayan ng espada. Napakagalang niyang Xiaoyo. Narinig ng mga ninuno ng pamilyang Tang ang mga salita at tumawa, maaari mo kaming tulungan na buksan ang pinto ng yungib ng Buddha at kolektahin ang banal na tubig ng Buddha para sa iyo. Nakipagkamay siyang Xiaotian at tumawa, kung wala ang ilang nakatatanda, hindi ko malalaman na narito ang Buddha ng ikatlong Divine Buddha. Ang mga matatandang ninuno ng pamilyang Tang ay hindi na muling itinulak, at tumawa, okay, iyon na, o-order ako ngayon, at hayaan ang pamilya Tang na kolektahin ang banal na tubig ng Buddha. Dahil hindi mabubuksan pansamantala ang pangalawang kuwebo ng Buddhist, hindi na ito tinukso ng lahat, ngunit bumalik muna sa Tang Family Palace. Pumasok siyang Xiaotian sa lihim na sitwasyon ng General Mansion ng pamilya Tang at nagsimulang magsanay. Ginamit niya ang santuwaryo ng higit sa 600 Buddha na ibinigay ng pamilya Tang, na nagbangon ng 3 puppet. Ang 3 Buddha na ito ay sapat na para sa kanya upang linangin ng ilang araw. Sa ilalim ng papel ng banal na espiritu ng Pioneer Fruit at ang lihim ng Tang Family Palace, ang lakas niyang Xiaotian ay tumaas araw-araw at mabilis na bumuti. Gayunpaman, pagkatapos masira ang ika-7 estado ng mga santo, ang epekto ng bunga ng Buddha ay hamina din. Sa makatuwid, matapos ang pagdadalisay ng 3 biyen ng Buddha na prutas, siyang Xiaotian ay nakalusot din sa Sage 8. Ang 8 kalusugan ng Sage. Matapos makita ang kanyang sarili na pinipino ang 3 biyenan, maaari niyang masira ang 8 hall ng Sage. Napakapurol niyang Xiaotian. Kahit na walang 3 maliliit na kaharian, maaari itong mapabuti ang 2.5 kaharian. Ngayon, bahagya akong napabuti ang isang maliit na kaharian. Pagkatapos magsanay sa ganitong paraan, natatakot ako na mayroong 4 na Buddha, upang siya ay makalusot sa siyam sa mga santo. Ang nakakatuwa ay ang kanyang 5 elemento ng mga taktika ng Buddha ay lumampas sa ika-12 timbang sa ilalim ng pagpapabuti ng 3 biyen ng Buddha. Hindi ko alam kung paano na ngayon ang santuwaryo ng Buddha na tinipon ng pamilya Tang. Palihim na nag-isip siyang Xiaotian. Mula sa misteryo, dumating siyang Xiaotian upang makita ang pamilya Tang. Narinig ng Panginoon ng pamilyang Tang na tinanong niyang Xiaotian ang koleksyon ng santuwaryo ng Buddha at sinabi, sa nakalipas na 2 taon, nakakolekta kami ng 200 Buddha ng banal na tubig ni Buddha. Sa pagsasalita tungkol dito, sumimangot ako, basta, gusto kong mangolekta muli ng 600 subo. Mahirap ang sagradong tubig ng Buddha. Kahit na ang santuwaryo ng 200 Buddha ay nakolekta sa loob ng 2 taon, ito ang resulta ng paggamit ng pamilya Tang ng lahat ng kapangyarihan, kaya hindi ito optimistiko. Gusto kong mangolekta ng 600 subo, at ang pag-asa ay manipis. Maliban kung pupunta ka sa ibang mga koleksyon ng mainland. Ngunit ang kapangyarihan ng pamilyang Tang ay nasa kontinente lamang ng Sanqing. Kami ay nagtatanong tungkol sa Wanfomen at Yuhongming Academy's General Hospital, mayroong ilang banal na tubig ng Buddha, ngunit ayaw nilang lumipat. Walang magawa ang amo ni Tang. Oh, iniisip ko kung gaano karaming mga Buddha ang nasa kanilang mga kamay. Tanong at tanong niyang Xiaotian. Hindi ka malinaw tungkol sa General Hospital ng Hongming College, ngunit dapat mayroong 200 subo ng Wanfomen. Ang Panginoon ng pamilyang Tang ay nagsabi, gumagamit lang ako ng iba't ibang kondisyon, at tumanggi silang gawin ito. Tumango siyang Xiaotian at sinabing, nakita ko na ang mga ninuno ng Wanfomen, at pagkatapos ay pupunta ako sa Wanfomen para makipag-usap kay Wanfomen.
Tinulungan niya ang One Foman na ayusin ang Big Fortune. Kung siya ay lumapit, ang kabilang partido ay dapat sumang-ayon dito sa isang kendo laban sa makalangit na tuktok ng Skytop Shengsheng. Siyempre, dapat lamang itong sumang-ayon na hindi hinawakan ni Yang Xiaotian ang pahintulot ng kabilang partido. Nakikinig kay Yang Xiaotian na pumunta ng personal sa One Foman, ang master ng pamilya Tang ay nagsabi, kung si Yang Xiaoyu ay pupunta sa One Foman, mag-ingat. Kamakailan lamang, maraming mga master ng Jiuhe Hall sa paligid ng pamilya Tang. Takot sila kay Yang Xiaoyu. At ang pamilya ng Black Ant ay nag-iimbestiga din kay Yang Xiaoyu kamakailan. Natigilan si Yang Xiaotian, iniimbestigahan ba siya ng angkan ng Black Ant? Nalaman ba ng pamilyang Black Ant na ang Black Ant Palace Treasure House ang ginawa niya? Bukod dito, kamakailan lamang ay binigyang pansin ng mga tao ng ika-6 na kolehiyo ang bakas ni Yang Xiaoyu. Muling sabi ng amo ng pamilyang Tang. Sa makatuwid, hanggat umalis si Yang Xiaotian sa lugar ng pamilyang Tang, ang Jiuxia Hall, ang Black Ant Clan, at ang ika-6 na kolehiyo ay natatakot na hindi ito makakabuti para sa kanya. Okay, alam ko, thank you singers. Tumawa si Yang Xiaotian. At saka, ang iyong mga alagad ay nawawala kamakailan. Nang marinig ito ni Yang Xiaotian, lumubog siya. Nagkaroon ng mga alingaw-ngaw ng sumpa ng kamatayan. Kapag ang isang tiyak na puwersa ay isinumpa ng kamatayan, ang mga puwersang ito ay mamamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, gumamit si Yang Xiaotian ng kendo cheats upang makuha ang santuwaryo ng 200 Buddha mula sa pamilyang Tang. Nagbitiw siya sa pamilya Tang at bumalik sa palasyong tinitirhan niya. Tinawagan niya si Lao Lu at tinanong ang mga alagad ng Hongmeng College na patuloy na naglaho at isinumpa ang sumpa ng kamatayan. Sinabi ni Lao Lu, noong nakaraan, ang mga disipulo sa labas ng Hongmeng College ay nawala. Sa nakalipas na 2 taon, kahit na ang ilang panloob na mga disipulo ay nagsimulang mawala, ngunit walang gaanong nawawalang mga disipulo, at ang bawat sangay ay higit sa 100. 100 sangay ang katulad ng dati. Ang buong kontinente ng Sanqing ay idinagdag. Sa nakalipas na 2 taon, daan-daang libong panloob na mga disipulo ang nawala. Nalaman mo ba kung sino ang nagkalat ng chismis? Tanong ni Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Hindi mahanap, ang kabilang partido ay napakalihim. Lahat sila ay gumagamit ng ilang sibilyan upang mag-radiate ng mga chismis, at sila ay nakasuot ng maskara, sabi ni Lao Lu. Naisip ito ni Yang Xiaotian at sinabing, pinapakalat mo ang mga tao ng maraming balita, at sinasabi na nawawala ang mga disipulo ng Hongmeng College, na nauugnay sa Baiye Demon. At ang mga alingaw-ngaw ay nakakalat din ng Baiye Demon at Jiuhe Hall. Gayunpaman, ang lihim na gawin. Hindi ba siya pinatay ni Jiuxia Hall? Pagkatapos ay hinayaan niyang abala muna ang Jiuxia Temple, at tingnan kung mood pa ba ni Jiuxia Hall na patayin siya. Naunawaan ni Old Lu ang intensyon ni Yang Xiaotian at agad na pumayag, pagkatapos ay lumabas upang ipakalat ang balita sa napakaraming dami. Matapos hayaan si Old Lu na ipalaganap ang balita, ginamit ni Yang Xiaotian ang banal na tubig ng Buddha upang pahinugan ang isang prutas ng puso o Buddha, at pagkatapos ay nagsanay sa pag-iisa sa pamamagitan ng paglunok nito. Matapos niyang pinuhin ang prutas ng puso o Buddha, matagumpay siyang nakapasok sa gitnang yugto ng ika-8 antas ng santo. Pagkaraang lumabas sa pag-iisa, nalaman ni Yang Xiaotian mula kay Old Lu na ang Nine Evils Palace ay naging napakaabala sa nakalipas na 6 na buwan. Bagamat ipinaliwanag ng Nine Evils Palace sa punong tanggapan ng Hongmeng Academy na ang pagkawala ng mga disipulo ng Hongmeng Academy ay walang kinalaman dito, ito ay pinigilan pa rin ng Hongmeng Academy. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Nine Evils Palace ay hindi lamang nawalan ng mga sundalo at general, kundi pati na rin ang kapangyarihan nito ay lubhang nabawasan. Maraming industriya ang dumanas ng mapangwasak na dagok. Gayunpaman, ang White Knight Demon Clan ay nagtago ng napakalalim. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Hongmeng Academy ay walang nakitang mga alagad ng White Knight Demon Clan. Sabi ni Old Lu. Nag-isip si Yang Xiaotian at sinabing, kaya, nagpakalat ka ng isa pang mensahe at sinasabi na ang Blood Demon Clan at ang White Knight Demon Clan ay magkapanalig. Sumang-ayon si Old Lu, pagkatapos ay lumabas upang ipakalat ang balita. Oo naman, sa loob ng ilang araw, bumaba ang hukbo ng Hongmeng Academy sa Blood Demon Mountain. Sa labanan sa pagitan ng Hongmeng Academy at ng Blood Demon Clan, umalis sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Tang Family Mansion at pumunta sa One Foman. Bagamat palihim na umalis sina Yang Xiaotian at Lao Lu, nakita nilang may sumusunod sa kanila hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. Young Master, sila ay mula sa Six Paths Academy at sa Black Ant Clan. Sinabi ng matandang Lo kay Yang Xiaotian, gusto mo bang tanggalin sila? Bagamat hindi mahina ang dosenang mga taong ito, tiwala pa rin si Old Lu na maaalis niya silang lahat. Patayin ang lahat ng Black Ant Clan. Sabi ni Yang Xiaotian, dahil ang Black Ant Clan ay nakatutok na sa kanya, hindi na niya kailangang maging magalang. Patayin ang lahat ng Six Paths Academy. Tumigil si Yang Xiaotian at malamig na sinabi. Kung masisira ang Six Paths Academy, mas mahirap na bumalik at magreklamo. Patayin silang lahat. Harapin mo ito. Ang mga tao mula sa Six Paths Academy ay mamamatay ng walang anumang ebidensya.
Nang marinig ni Old Lu na sinabi ni Yang Xiaotian na ang lahat ng mga tao mula sa Six Paths Academy ay pinatay, siya ay nag-flash out. Tungkol sa mga salita ni Yang Xiaotian, kailangan lang niyang isagawa ang mga ito. Sino ang nagmamalasakit? Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Old Lu at sinabi kay Yang Xiaotian na lahat sila ay nalutas na at naayos na, at binigyan si Yang Xiaotian ng higit sa 100 space artifact. Binuksan ni Yang Xiaotian ang mga artifact sa kalawakan ng higit sa 100 tao, at mayroon lamang ilang mga banal na bato ng Great Dao at banal na tubig ng 10 dakilang Dao. Ang lahat ng mga kapakipakinabang ay naiwan, at ang natitira ay nalinas lahat kung maaari silang mahawakan. Nagpatuloy sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa kanilang paglalakbay. Nang sumugod sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Wanfo Gate, sa pangunahing bulwagan ng Wanfo Gate, isang grupo ng mga matataas na opisyal ng Wanfo Gate ang nagtipon sa isang bulwagan, at lahat ay nag-uusap kung paano palakasin ang depensa ng Wanfo Gate's Wanfo Great Array. Bagamat inayos na ni Yang Xiaotian ang Wanfo Great Array ng Wanfo Gate, ang White Knight Demon Clan ay naging talamak kamakailan. Nararamdaman ng lahat na ang kasalukuyang depensa ng Wanfo Great Array ay hindi pa rin sapat para labanan ang White Knight Demon Clan. Kung aatakehin ng White Knight Demon Clan ang Sanqing Continent, ang unang mawawasak, bilang karagdagan sa Hongmeng Academy, ay ang Buddhist sect tulad ng Wanfo Gate. Upang palakasin ang depensa ng Wanfo Great Array, kailangan nating maghanap ng mas malakas kaysa sa Buddha Beads bilang array ay. Sabi ng isang matandang ninuno ng Wanfo Gate. Ngayon ang array ay ng Wanfo Great Array ay isang Buddha Bead. Ang Buddha Beads ay iniwan ng ating ninuno. Mayroon bang anumang bagay na Buddha sa Sanqing Continent na mas malakas kaysa sa Buddha Beads? Ang isa pang ninuno ng Wanfo sect ay umiling. Ang ninuno ng Wanfo sect sa simula ay nagsabi, meron talagang mas mahusay kaysa sa Buddha Beads. Kung makukuha natin ang bagay na ito, ang depensa ng ating Wanfo Great Array ay tiyak na mapapabuti ng husto. Natigilan ang lahat. Pusuo Buddha Tree. Nagpatuloy ang ninuno ng Wanfo sect. Pusuo Buddha Tree. Natahimik ang hall. Nagkatinginan ang mga ninuno. Gayunpaman, walang nagsalita. Sa katunayan, kung ang Pusuo Buddha Tree ay gagamitin bilang sentro ng hanay, kung gayon ang kanilang Wanfo Great Array ay hindi lamang magpapalaki ng depensa nito, kundi pati na rin ang pag-atake nito. Gayunpaman, alam ng lahat na ang Pusuo Buddha Tree ay nasa kamay na ni Yang Xiaotian at pag-aari ni Yang Xiaotian. Tinulungan ni Yang Xiaotian ang Wanfo sect na ayusin ang Wanfo Great Array noon, ngunit marami siyang natulungan sa Wanfo sect. Ang Wanfo sect ay hindi basta-basta kayang ninakawan si Yang Xiaotian. Kung gayon, ito ay magiging walang utang na loob. Pagkatapos ang Wanfo sect ay tatanggihan ng Sanqing Continent. Alam ko kung ano ang inaalala ng lahat. Bagamat inayos ni Yang Xiaotian ang aming 10,000 Buddhist formation, binigyan din namin siya ng reward, kaya wala kaming utang sa isa't isa. Nakita ng matandang ninuno ang iniisip ng lahat at sinabing, wala kaming utang kay Yang Xiaotian. At saka, hindi namin hiningi ang Pusuo Buddha Tree ni Yang Xiaotian ng walang bayad. Hindi ba niya gusto noon ang holy water ng Buddha? Maaari nating ibigay sa kanya ang holy water ng Buddha. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang mga salita ng matandang ninuno. Bagamat maraming tao ang walang sinabi, marami rin ang natukso. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong isang Pusuo Buddha Tree, ang kapangyarihan ng 10,000 Buddhist formation ay tataas, at ang kapangyarihan upang labanan ang White Knight Demon Clan ay tataas ng gusto, at pagkatapos ay ang kanilang pagkakataon na mabuhay ay mas malaki. Walang gustong mamatay. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas gusto nilang mamatay. Makalipas ang ilang araw, nang muling magtipon ang lahat upang pag-usapan ang pagpapataas ng kapangyarihan ng 10,000 Buddhist formation, biglang lumipad ang isang disipulo mula sa labas at sinabing bumibisita si Yang Xiaotian. Oo, bumibisita si Yang Xiaotian. Nagulat ang pinuno ng 10,000 Buddha. Oo, gusto daw niyang makita ang amo at ang mga ninuno. Nagmamadaling sabi ng alagad. Ang Panginoon ng Wanfo ay umungol at nagsabi, may sinabi ba siya? Hindi niya sinabi, gusto lang niyang makita ang amo at ang mga ninuno. Sabi ng alagad. Ang master ng Wanfo ay nag-isip tungkol dito, at pagkatapos ay pinangunahan ang isang grupo ng mga ninuno upang salubungin sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa bulwagan. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Ang mga ninuno ay nasa loob ng maraming taon. I wonder what's going on, Yang Xiaoyu. Ganoon din kung sasabihin mo sa akin. Pagkaupo ng lahat, nakangiting tanong ng amo ng Wanfo. Sa kasong ito, ipinaliwanag ni Yang Xiaotian ang kanyang layunin. Nang marinig ng lahat na si Yang Xiaotian ay dumating para sa holy water ng Buddha, lahat sila ay tumingin sa isa't isa, at ang kahulugan sa kanilang mga mata ay maliwanag. Ang pinuno ng Wanfo sect ay nag-isip sandali at nagsabi, Kaibigang Yang, kami sa Wanfo sect ay mayroong higit sa 200 bote ng holy water ni Buddha, ngunit ang holy water na ito ng Buddha ay napakahalaga sa amin. Kaya, handa akong ipagpalit ang isang aklat ng pinakamataas na antas na sagradong kasanayan ng espada laban sa langit para sa 200 bote ng holy water ni Buddha. Ano sa palagay mo, Master Deng? Tanong ni Yang Xiaotian. Bagamat isang kayamanan ang holy water ng Buddha, ang halaga ng isang aklat ng pinakamataas na antas na sagradong kasanayan ng espada laban sa langit ay tiyak na nagkakahalaga ng 200 bote ng holy water ni Buddha.
Kung dati, tiyak na matutokso ang pinuno ng Wanfo sect, ngunit ngayon, hindi na siya nagsalita. Bagamat maganda ang pinakamataas na antas ng mga sagradong kasanayan ng espada laban sa langit, kung ikukumpara, umaasa siyang pagbutihin ang Wanfo Great Array. Nang makitang hindi nagsasalita ang pinuno ng Wanfo sect, ang ninuno na nagmungkahi na gamitin ang Puso Buddha Tree ni Yang Xiaotian bilang mata ng Wanfo Great Array ilang araw na ang nakalipas ay nagsabi, "Kaibigan Yang, mabibigyan ka namin ng 200 bote ng holy water ni Buddha, ngunit hindi namin kailangan ang pinakamataas na antas ng sagradong kasanayan ng espada laban sa langit." Kamakailan, ang White Knight Demon Clan ay lalong naging laganap. Gusto naming pataasin ang kapangyarihan ng 10,000 Buddhist Formation. Napag-usapan natin sa mga araw na ito na kung magagamit natin ang Puso Buddha Tree bilang sentro ng 10,000 Buddhist Formation, ang kapangyarihan ng 10,000 Buddhist Formation ay maaaring tumaas ng husto. Nang marinig ito, naunawaan na ni Yang Xiaotian ang ibig sabihin ng kabilang partido. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang pinuno ng 10,000 Buddhist sect. Nang makita na ang pinuno ng 10,000 Buddhist sect ay hindi pa rin nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nahulog sa ninuno at munition, ibig mong sabihin, gusto mong ipagpalit ang 200 subo ng holy water ni Buddha ng isang Puso Buddha Tree. Sa simula, gumamit si Emperor Zuanlei ng 400 subo ng holy water ng Buddha, kasama ang isang Wanyu Holy Vein, upang ipagpalit sa isang Puso Buddha fruit. Gusto talaga ng ninuno ng 10,000 Buddhist sect na gumamit ng 200 subo ng holy water ni Buddha para makuha ang kanyang buong Puso Buddha Tree. Hindi nahiya ang matandang ninuno at sinabing, kunin lang ng lahat ang kailangan nila. Gusto mo ang banal na tubig ng Buddha, at gusto namin ang puno ng Puso Buddha. Bukod dito, hindi maaaring gampanan ng puno ng Puso Buddha ang tunay na papel nito sa iyong mga kamay. Kung ang Puso Buddha Tree ay nasa ating mga kamay, ang kapangyarihan ng ating 10,000 Buddhist Formation ay tataas ng husto, at maaari nating labanan ang White Knight Demon Clan at makapatay ng mas maraming miyembro ng White Knight Demon Clan. Ang puno ng Puso Buddha ay maaaring gumanap ng isang mas mahusay na papel sa mga kamay ng ating 10,000 Buddha. Nang makitang napakawalan siya ng kabilang partido, malamig na ngumiti si Yang Xiaotian, hindi kayang gampanan ng puno ng Puso Buddha ang tunay na papel nito sa aking mga kamay. Kaya, kailangan kong ibigay ito sa iyo. Kaya, mayroon din akong 5 elements Holy Buddha Dew Technique, at 5 elements Heavenly Buddha Palm, na hindi ko kayang gampanan ang tunay na papel nito. Hindi ba dapat tinuruan kita para gampanan mo ang tunay nilang papel? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang marinig ng matandang ninuno si Yang Xiaotian na pinag-uusapan ang 5 elemento ng Holy Buddha Art at ang 5 elements Heavenly Buddha Palm. Ang kanyang mga mata ay nagningning at sinabi niya, kung si Yang Xiaoyu ay magkakaroon ng ganoong malawak na pag-iisip at ituro sa amin ang 5 elemento ng Holy Buddha Art at ang 5 elements Heavenly Buddha Palm, ito ay magiging isang mahusay na content sa Buddha Palm, ito ay magiging isang mahusay na content sa Buddha Palm, ito ay magiging isang mahusay na content. Nang marinig na ang matandang ninuno ay nagpapanggap pa ring baliw, malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, makikinabang ito sa iyo, tama ba? Sinabi rin ng isa pang matandang ninuno, sana ay seryosohin ito ni Yang Xiaoyu. Kung maibibigay mo ang Puso Buddha Tree sa ating Wanfo sect, ang milyon-milyong disipulo natin sa Wanfo sect ay magpapasalamat kay Yang Xiaoyu. Nang marinig ng kabilang partido na gusto siyang i-blackmail sa moralidad, sinulyapan ni Yang Xiaotian ang mga lumang ninuno ng Wanfo sect at sinabing, kung maibibigay mo sa akin ang lahat ng banal na tubig ng Buddha ng libre, magpapasalamat din ako. Yang Xiaotian, masyadong malayo ang mararating mo, sabi ng isang matandang ninuno sa malalim na boses. Masyadong malayo, ngumisi si Yang Xiaotian. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya nang hilingin ng kabilang partido ang puno ng Puso Buddha. Ngayon sinabi niya na masyado na siyang lumayo nang humingi siya ng banal na tubig ng Buddha. Alam ko ang ibig sabihin ng Wanfo sect. Tumayo si Yang Xiaotian at sinabi sa pinuno ng Wanfo sect, kung ganoon, aalis na ako. Pagkatapos noon, aalis na siya kasama si Lao Lu. Magsasalita na sana ang pinuno ng Wanfo sect, ngunit ilan pang mga ninuno ang tumayo at ikinulong si Yang Xiaotian. Sa paghusga sa sitwasyon, gusto nilang pigilan si Yang Xiaotian na umalis. Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang ibang tao. Lihim ding inipo ni Lao Lu ang kanyang banal na kapangyarihan at malamig na tinitigan ang mga ninuno. Hanggat ang kabilang partido ay naglakas loob na lumipat, papatayin niya ang mga ito. Young friend Yang, huwag mong intindihin. Mabilis na tumayo ang pinuno ng Wanfo sect at nagsabi, hindi namin intensyon na pilitin ang puno ng Puso Buddha. Gawin natin ito. Dadalhin kita upang makita ang ninuno tungkol sa holy water ng Buddha. Hindi na kailangan. Umiling si Yang Xiaotian. Bagamat hindi dapat malaman ng ninuno ng Wanfo sect ang nangyari ngayon, wala siya ngayon sa mood na mag-aksaya ng mga salita sa mga tao ng Wanfo sect. Pagkatapos nito, kinuha ni Yang Xiaotian si Lao Lu. Ibinuka ng pinuno ng Wanfo sect ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang umalis si Yang Xiaotian at ang dalawa pa sa bulwagan, sinabi ng matandang ninuno, Guro, bagaman malakas si Lu Laoguai, siya ay nasa ating Wanfo sect. Kung gagamitin natin ang lahat ng ating lakas upang buksan ang Wanfo Great Array, magagawa natin siyang sugpuin. Oo, Guro, kung umalis si Lu Laoguai at Yang Xiaotian, mahihirapang supilan muli si Lu Laoguai. Sabi ng isa pang matandang ninuno.
Nang marinig ng dalawa na gustong sugpuin si Lu Laoguay gamit ang Wanfo Great Array na inayos ni Yang Xiaotian, ang pinuno ng Wanfo sect ay galit na sumigaw, "Shut up!" Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang lumabas sa ere, naabutan si Yang Xiaotian, at humingi ng tawad kay Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa huli, umalis pa rin si Yang Xiaotian sa Wanfo sect. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian na aalis na, ang pinuno ng Wanfo sect ay hindi maiwasang magsisi na hindi siya dapat na humaling sa Diablo at hindi dapat naging sakam sa Posha Buddha tree ni Yang Xiaotian sa ilalim ng sulsol ng mga matandang ninuno na iyon. Gusto niya talagang sampilan ang sarili niya. Matapos mag-isip sandali, tumalikod siya at lumipad pabalik sa yungib ng mga ninuno. Pagdating sa kuwebo ng mga ninuno, sinabi niya ang bagay sa kanilang mga ninuno. Nang marinig ng ninuno ng Wanfo sect na ang mga tao sa ibaba ay talagang nagnanais ng Buddha tree kay Yang Xiaotian, hindi niya maiwasang magalit, isang grupo ng mga bulag na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Pagkatapos siya ay umungal, hayaan silang lahat gamulong dito. Ngunit pagkatapos ay galit niyang sinabi, hayaan silang gamulong kaagad sa harap ni Yang Xiaoyu, lumuhad sa harap ni Yang Xiaoyu, at humingi ng tawad. Nakita ng pinuno ng Wanfo sect na nagalit ang ninuno at hindi naglakas loob na manatili, kaya nagmadali itong ihatid ang utos ng kanilang ninuno. Sa oras na ito, pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian at Lao Lu sa Wanfo sect, bumalik sila sa pangunahing tirahan ng pamilya Tang. Habang nasa daan, sinabi ni Yang Xiaotian kay Lao Lu, humiling ka kina Zuomeng, Ligu at iba pa na magpadala ng paunawa, na nagsasabing handa akong ipagpalit ang 10 Tribulation Heaven Grade Great Saint Pills para sa isang subaw ng holy water ni Buddha. Ang sinuman sa Sanqing Continent na mayroong Buddhist holy water ay maaaring lumapit sa akin upang makipagpalitan. Hindi siya lubos na makakaasa sa pamilya Tang para mangolekta ng holy water ni Buddha. Kung tutuusin, limitado ang kapangyarihan ng pamilyang Tang. Pumayag si Lao Lu at agad na ipinarating ang utos ni Yang Xiaotian kina Zuomeng, Ligu at iba pa. Matapos ibigay ni Yang Xiaotian ang utos, bumili siya ng malaking halaga ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Great Saint Peel kapag dumadaan sa ilang lungsod. Si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadali sa paglalakbay, at paminsan-minsan ay humihinto sa daan upang pinuhin ang mga tabletas. Nang bumalik siya sa punong tanggapan ng pamilya Tang, maraming mga master na dumating upang ipagpalit ang holy water ni Buddha ang nagtipon sa labas ng mansyon. Sa Sanqing Continent, ang 7 Tribulation Heaven Grade Great Saint Peel ay hinanap ng maraming puwersa. Ipinagpapalit na ngayon ni Yang Xiaotian ang 8 Tribulation Heaven Grade Great Saint Peel, na natural na nagpasigla sa maraming puwersa. Gayunpaman, bagamat maraming tao, karamihan sa kanila ay mayroon lamang 2 o 3 subaw ng banal na tubig ni Buddha sa kanilang mga kamay, at kakaunti lamang ang may higit sa 10 subaw. Matapos palitan ang lahat ng ito, nagawang palitan ni Yang Xiaotian ang higit sa 100 subaw ng holy water ni Buddha. Tingnan ang book bar nang walang anumang pagkakamali. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay mayroon pa ring 12 subaw ng banal na tubig ng Buddha sa kanya noon, at sa mga ipinagpalit niya ngayon, ito ay sapat lamang para sa higit sa 200 subaw, na maaaring magpahinog ng isa pang Pusoo Buddha fruit. Si Yang Xiaotian ay nagpatuloy sa pag-atres at pagpino nitong Pusoo Buddha fruit. Bago umatras, binigyan niya si Lao Lu ng malaking bilang ng 8 Tribulation Heaven Grade Great Saint Pills para pigilan ang isang tao na pumunta para ipagpalit ang holy water ni Buddha. Makalipas ang kalahating taon, nang pinuhin ni Yang Xiaotian ang Pusoo Buddha fruit, binigyan ni Lao Lu si Yang Xiaotian ng higit sa 400 subaw ng holy water ng Buddha, na sinasabing higit sa 200 subaw ang personal na ipinadala ng mga ninuno ng 10,000 Buddha sect. Siya ay orihinal na tumanggi, ngunit ang ninuno ng Wanfo sect ay iginiit na panatilihin ang banal na tubig ng Buddha. Tulad ng para sa iba pang 100 o higit pa, sila ay ipinagpalit ng ibang mga master sa nakalipas na 6 na buwan. Young Master, tingnan mo itong mga banal na tubig ng Buddha ng Wanfo sect. Tanong ni Old Lu. Kung ganoon, manatili tayo. Pinag-isipan ito ni Yang Xiaotian at sinabi, pagkatapos ng lahat, ang ninuno ng Wanfo sect ay personal na nagpadala nito, kaya hindi niya maaaring hilingin kay Lao Lu na ibalik ito. Pagkatapos, hiniling niya kay Lao Lu na magpadala ng isang lihim na aklat ng pinakamataas na antas ng banal na kasanayan ng espada sa Wanfo sect, at isinulat ang karanasan sa paglilinang, at hiniling kay Lao Lu na ipadala ito ng magkasama. Kasabay nito, hiniling niya kay Lao Lu na magdala ng mensahe sa ninuno ng Wanfo sect. Matapos itong isulat ni Lao Lu, dinala niya ang sikretong aklat at ang karanasan ng paglilinang sa Wanfo sect. Pagkaalis ni Lao Lu, tinikom ni Yang Xiaotian ang mahigit 400 subaw ng holy water ni Buddha sa kanyang kamay. Gamit ang higit sa 400 subaw ng holy water ni Buddha, maaari niyang isagawa ang 5 Elements Holy Buddha Sutra hanggang sa ika-14 na antas. Agad siyang gumamit ng 400 subaw ng holy water ng Buddha upang pahinugan ang 2 Pusoo Buddha fruits at nagpatuloy sa pagsasanay sa pag-iisa. Naka-crossleg si Yang Xiaotian sa lihim na kaharian ng pangunahing mansyon ng Tang family, na may kapangyarihan ng Buddha sa buong katawan niya, at ang gintong ilaw ng Buddha ay nakasandal, na nagpapaliwanag sa maraming espasyo sa lihim na kaharian. Nang pinuhin ni Yang Xiaotian ang pangalawang Pusoo Buddha fruit, ang 5 elemento ng kapangyarihan ng Buddha ay lumundag sa buong katawan niya at naging isang 5 elementong banal na Buddha. Ang 5 elementong banal na Buddha ay nakatayo sa likod ni Yang Xiaotian, at ang kapangyarihan ng Buddha ay bumalat sa mundo.
Sa ilalim ng takip ng 5 elementong banal na ilaw ng Buddha, ang lahat ng mga nilalang sa lihim na kaharian ay aktwal na nagpakita ng isang maliit na liwanag ng Buddha. Binuksan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at natuwa siya. Ang 5 elementong banal na pamamaraan ng Buddha ay sa wakas ay nilinang sa ika-14 na antas. At ang kanyang cultivation level ay umabot din sa ika-9 na antas ng santo sa tulong ng mga prutas na ito ng Pusoo Buddha. Sa oras na ito, mayroong higit sa 3 taon bago ang susunod na pagtatasa ng Hongmeng Academy. Bago yun, dapat ay mayroon pa siyang panahon upang makapasok sa ika-10 antas ng santo. Gayunpaman, nang isara ni Yang Xiaotian ang retreat, ipinaalam ni Lao Lu kay Yang Xiaotian ang isang napakasamang balita. Sa taong ito, sa labas ng Hongmeng College, ang mga panloob na disipulo ay patuloy na nakaligtaan, at ang bilang ng mga pagkawala ay malaki. Halos lahat ng sangay ay nawala. Hindi lamang ang Hongmeng College, ngunit kahit ang ilan sa mga ninuno na nakatapos sa Hongmeng College, ang mga alagad ng pamilya ay nawala ng husto. Maging ang 12-dosenang mga disipulo mula sa pamilyang Tang ay nawala ngayong taon. Ngayon ang hangin ng kontinente ng Sanqing. Gayon din, sinabi ng ika-6 na akademya na pinatay ni Xiao Lao ang 7 disipulo ng kanilang kolehiyo, upang ibigay ng sangay ng Chuanwo ang Young Master, sabi ni Lao Lu. Ano naman ngayon? Malalim na tanong ni Yang Xiaotian. Likas na tumanggi si Din Tang, ngunit sinabi ng ilang tao na iminungkahi ng Master ng Hongmeng College at ng ika-6 na relasyon sa kolehiyo na ibigay sa iyo ang Young Master sa ika-6 na kolehiyo. Malamig ang mga mata ni Lao Lu. Ito ba ang mission hall na si Chen Yingsheng? Nanlamig si Yang Xiaotian. Oo, bilang karagdagan kay Chen Yingsheng, mayroon ding Li Yao. Puno ng galit ang mga mata ni Lao Lu. Li Yao, pinuno ng General Hall ng Hongmeng College, ang pangalawang kapatid ng ninuno ni Hongmeng. Sinabi ni Din Tang na ang General Din ang nagsalita para sa iyo at pinigilan ang bagay na iyon, sabi ni Lao Lu. Tumanggo si Yang Xiaotian at tumingin sa langit. Medyo madilim ang langit ngayon. Tila ang huling beses na itinalaga ni Chen Yingsheng ang trial mission ng mga itim na langgam ay halos utos ni Li Yao. Bakit siya pinuntirya ni Li Yao? Dahil lang may Hongmeng Eucharistia siya. Natatakot ako na pagkabalik ng ninuno ni Hongmeng ay tinanggap niya siya bilang isang closing disciple. Banta sa kanyang katayuan, o iba pang dahilan. Sa ilalim ng presidente ng Hongmeng College, ito ang master ng main hall. Hindi raw niya kayang takutin si Li Yao. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na suportado siya ng General Dean ng Hongmeng College. Sa sandaling ito, biglang, isang itim na bakal na karayom ang nabasag sa hangin at tumama sa dibdib ni Yang Xiaotian. Napakabilis ng itim na bakal na karayom, at nagbago ang mukha ng matandang Lu. Ang itim na bakal na karayom na ito ay malinaw na nakakalason. Mag-ingat ka, ang matandang espada sa matandang lalaki ay nabigla, at gusto niyang harangan ang itim na bakal na karayom, ngunit ang itim na bakal na karayom ay tumagos sa kanyang mahabang espada sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nang makitang ang lason na karayom ay dumadaan sa puso ni Yang Xiaotian, natakot si Lao Lu. Nang tumama ang itim na bakal sa dibdib ni Yang Xiaotian, ginulat ni Yang Xiaotian ang itim na bakal na karayom. Si Ding Ye iyon. Tiningnan ni Lao Lu ang nagulat na itim na bakal na karayom, habang ang kanyang puso ay maluwag, ibinaling ni Wu Ran ang kanyang ulo, tumingin sa kawalan, biglang pumutol ng isang espada, at isang nakamamanghang espada ang bumangon, ngunit ang kawalan ng laman ay ilang sandali, ang matandang Lu the Sword ay nahulog sa hangin. Halatang sinira lang ng kabilang partido ang santuwaryo ng bakanteng santuwaryo. Bumuga ng hangin si Lao Lu at itinaboy ang lahat. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang itim na bakal na karayom sa lupa, kinuha ang isang kamay, at kinuha ito. Nakita ko ang itim na bakal na karayom na nakasabit sa harapan niya. At sa lamig na ito, mayroon itong kapangyarihan na hindi komportable sa mga tao. Ito ay isang makamandag na karayom na nilikha ng Wugwei Cold Iron. Sinabi ni Ding Ye, ang malamig na bakal ng multo, ang lason at lason na lugar ng sobrang katod, ang lason na lugar ay isisilang. Mahirap itaboy ang malamig na lason nito. Ang ganitong uri ng malamig na bakal ay magagamit lamang sa mga itim na multo. Black Ghost Family. Nagulat si Yang Xiaotian. Isa ba itong master ng pamilya Wugwei na pumatay sa kanya ngayon lang? Ang pamilyang Wugwei, tulad ng Blood Demon, ay isa sa pinakamakapangyarihang demonyo sa kontinente ng Sanqing. Gayunpaman, bakit siya pinatay ng mga itim na multo? Sa oras na iyon, ang Five Elements Saint Buddha Town ay pumatay ng maraming ninuno ng pamilya Wugwei, at maging ang pinuno ng pamilya Wugwei ay namatay sa kamay ng Five Elements Saint Buddha. Sinabi ni Ding Ye, hindi ko alam kung ito ay may kaugnayan sa bagay na ito. Ngayon, nilinang ni Yang Xiaotian ang 5 elemento ng Shengfu at ang 5 elemento ng palad ng Buddha. Masasabing ang 5 elemento ng Sacred Buddhas, at ang mga itim na multo ay dahil dito upang patayin si Yang Xiaotian. Ngunit palaging nararamdaman ni Yang Xiaotian na ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Hindi niya nakuha ang 5 Elements Saint Buddha at ang 5 Elements Heavenly Buddha kamakailan. Bakit hindi sa kanya nagsimula ang mga itim na multo noon? Inipon ni Yang Xiaotian ang bakal na karayom na ginawa nitong pinakamalamig na bakal. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang bumalik si Lao Lu. Hindi lamang ang Lao Lu, ang mga Panginoon ng Pamilya Tang at ang Pamilya Tang ay dumating din sa Yang Xiaotian Palace. Si Yang Xiaotian ay pinaslang sa gobyerno ng Pamilyang Tang.
Nang dumating ang pamilya Tang, humingi siya ng tawad kay Yang Xiaotian. Tinanong ni Yang Xiaotian si Lao Lu kung nakita niya ang mamamatay tao. Umiling si Lao Lu, dapat gamitin ng kabilang partido ang sinaunang santuwaryo, at hindi ko nakikita ang isa't isa. Inilabas ni Yang Xiaotian ang bakal na karayom at sinabing, ito dapat ang master ng Black Ghost. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Mga itim na multo. Nagulat ang mga amo ng pamilya Tang. Si Yang Xiaoyu ay nakatitiyak na ang pamilya Tang ay ganap na mag-iimbestiga sa bagay na ito. Sinabi ng Panginoon ng pamilyang Tang, kaagad, inutusan niya ang pamilya Tang na harangan ang pamilya Tang at ang nakapalibot na lugar, at hanapin ang mga amo ng mga itim na multo. Hindi gustong masangkot si Yang Xiaotian sa bagay na ito, at pinagtawanan ang pamilya Tang, maaaring malaya ang Panginoon ng pamilya Tang sa nakalipas na 2 araw. Ang aking 5 elementong Santo Buddha ay nilinang hanggang sa 14. Ang 5 elements Shengfu 14 ni Yang Xiaoyu ay mabigat. Nang marinig ito ng Panginoon ng pamilyang Tang, masaya ang kanyang mukha, may oras at oras ako. Magsusumbong ako sa aking ninuno. Pagkatapos ay kinuha ang sulat at mabilis na iniulat ang magandang balitang ito sa ninuno ng pamilyang Tang. Hindi nagtagal, bumalik sa harapan ng ninuno ng pamilya Tang. Oo nga, hindi nagtagal, ang ninuno ng pamilya Tang ay tuwang-tuwa na dumating. Nang malaman niya na si Yang Xiaotian ay pinaslang lamang ng isang master ng Black Ghost Clan sa pangunahing tirahan ng pamilya Tang, pinagalitan niya ang pinuno ng pamilya Tang. Hiniling niya sa pinuno ng pamilyang Tang na hanapin ang kabilang partido kahit na kailangan niyang maghukay ng 100 talampakan sa ilalim ng lupa. Senior, ang bagay na ito ay hindi kasalanan ng pinuno ng pamilyang Tang. Sinabi ni Yang Xiaotian, dapat ginamit ng kabilang partido ang sinaunang banal na anteng-anteng ng pagtakas sa kawalan. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil narito ang nakatatanda, pumunta tayo sa Buddha Cave mamaya. Ang isang malaking bilang ng mga disipulo ng Hongmeng Academy ay nawala, at ngayon ang itim na Ghost Clan ay lumitaw muli, na nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabalisa. Upang maiwasan ang mas maraming gulo, gusto niyang makuha ang mga bagay ng Free Life Buddha Cave sa lalong madaling panahon. Maaaring mayroong maraming banal na tubig ng Buddha at iba pang mga bagay na maaaring magpalakas sa loob. Bukod dito, ang Free Life Buddha ay ang young master ng Free Life Buddha Hall noon. Marahil ang pangalawang Buddha Cave ay naglalaman ng mga lihim ng Free Life Buddha Hall, at maaaring mayroong mga lihim ng Free Life Buddha, ang unang Buddha ng Sanqing Continent. Sige, aalis na tayo kapag dumilim na. Ang matandang ninuno ng pamilya Tang ang gumawa ng desisyon. Siya ay naghintay para sa Buddhist na kuwebang ito sa loob ng maraming taon at mas nababalisa kaysa kay Yang Xiaotian. Kaya, nang dumilim, ang matandang ninuno ng pamilyang Tang at Yang Xiaotian ay muling pumunta sa kuweba ng 3 henerasyon ng Buddha. Sa pagkakataong ito, hindi rin nagdala ng maraming tao ang pamilya Tang. Kasama sina Yang Xiaotian at Lao Lu, mayroon pa ring 7 tao. Gayunpaman, sa 3 araw pagkatapos umalis ni Yang Xiaotian at ng kanyang mga kaibigan, ang pinuno ng pamilyang Tang at ang kanyang mga kaibigan ay nakatanggap ng sulat ng pagkabalisa mula sa punong tanggapan ng pamilyang Tang. Matapos basahin ang sulat, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Tang ay nagbago ng husto. Ang punong tanggapan ng pamilyang Tang ay nasa ilalim ng mapangwasak na pagkubkob ng itim na Ghost Clan, ang Blood Demon Clan, at ang White Knight Demon Clan.